Ah, ah, ah. Boss Zhao, sugatan si Ma Xiaojun. Bilisan nyo, iligtas nyo siya. Anong iligtas? Bilisan nyo, ayusin nyo ang makina ko. Boss Zhao, sugatan ang mata niya. Kung hindi siya ililigtas, mabubulag siya. Ikaw na walang kwentang manggagawa. Anong mahalaga sa'yo? Ang makina ko, magkano ang nawala sa akin? Magkano? Ang makinang yan, binili ko ng mahigit 200,000. Tara, Bakit? Dadalhin ko siya sa ospital. Hoy, Tara. Boss Zhao, bilisan mo. Sirang-sira na ang makina. Ano? Kayong dalawa, maghintay kayo. Babalian ko kayo ng buto pagbalik ko. Ayoko na. Tara na. Ma Xiaojun, narinig ko kay Kuya Huna. Dahil yan sa paglabag mo sa patakaran. Kaya nangyari yan. Totoo ba yan? Siya ang sapilitang. Nagpatay ng safety check. Bakit ako ang sinisisi nyo? Kailangan kong pumunta. Hay, Ma Xiaojun, huwag ka munang magalit. Pagalingin mo muna ang sugat mo. Pamilyang pasyente sa room 26. Ang kaliwang matang pasyente ay malubhang nasira. Kailangan niyang agarang operasyon at pagpapa-ospital. Ang bayad sa operasyon at ospital. Lahat-lahat ay 200,000. Magbayad na kayo. Ano? 200,000? Hindi. Miss Nurse. Sobrang laki ng 200,000. Wala kaming ganoong pera. Pwede bang bawasan? Ospital ito, hindi palengke. Para makipagtawaran kayo. Kung gusto niyo, manatili kayo. Kung hindi, umalis kayo. Kulang ang mga kama sa ospital. Kaya huwag kayong magtagal dito. Anong klaseng ugali yan? Anong ugali ko? Isa lang naman siyang hamak na manggagawa, di ba? Umuwi na lang siya sa probinsya. Huwag na siyang maging sagabal. Sa paningin naming mga taga-syudad. Hindi. Miss Nurse, nagmamakaawa ako sa'yo. Ngayon lang nagnegatibo, 24 ang kapatid ko. Kung magpapatuloy yan, mabubulag siya. Hindi ba't isa lang siyang hamak na manggagawa? Kung mabubulag, edi mabubulag. Naku, kung may pera, magpagamot. Kung wala, umalis ka. Ma Xiaojun, tara na. Hindi ako naniniwala na walang ospital na tatanggap sa'yo. Anong klaseng ospital to? Ang buhay ba ng mahirap ay hindi na buhay? Hahaha. Binata. Inalayas ka ng ospital, di ba? Suwerte mo at nakita mo ako. Kaya kung gamutin ang mga mata mo. Hehehe. Hindi sa nagsasalita ako. Matanda, ikaw mismo ay bulag. Tapos gagamutin mo ang mata ng iba? Tara na, tara na. Hahaha. Matandang bulag, anong pinapahid mo? Ang baho. Ihi yan. Ang banal na ihi ng matandang bulag. Hahaha, tama na, tama na. Kawawa rin siya, huwag mo nang saktan. Huwag na tayong maghanap ng ibang ospital. Wala tayong pera para magpagamot. Aray. Saan galing ang ilaw na yan? Parang nakakakita na ako. Ayos na ako. Teka. Ang aga namang nagising ni Lin Kingping. Ay, teka lang. Hindi ba sa kabilang bahay nakatira si Lin Kingping? Ma Xiaojun. Anong nangyari sa ilong mo? Ayos ka lang ba? Ay, ayos lang ako. Gumaling na ang mga mata ko. Gumaling na ang mga mata mo? Gumaling na. Ilan ito? 2. Mabuti, talagang mabuti. Talagang gumaling na. Talagang nakakakita ako. Si Lin Kingping sa kabilang bahay. X-ray vision. Ako. Nagkaroon ako ng X-ray vision. Gusto mo pa ring tumakas, ha? Sinira mo ang hinang ko. Gusto mo pa ring tumakas, ha? Ha? Magbayad ka. Bakit ako magbabayad sa'yo? Ikaw ang nagpautos sa akin na. Gumawa ng labag sa patakaran. Bugbugin niyo siya. Tigil. Kuya, ayos ka lang ba? Bakit mo binubugbog ang kuya ko? Bakit? Ang kuya mo ang nagbigay sa kumpanya. Nagdulot ng pinsalang 100,000. Kung hindi ka magbabayad, mababaldado ang kamay mo. Xiaotsu. Huwag kang maniwala sa pinagsasabi niya. Tigilan nyo. Huwag kayong mag-away. Mayroon akong 8,000 piso rito. Ito na ang pinakamarami kong pera. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Binata, dahil sa kapatid mo. Bibigyan kita ng 3 araw. 3 araw, kung hindi ka magbabayad.
Babaldaduhin ko ang mga kamay at paa mo. Babaldaduhin ko ang mga kamay at paa mo. Tara na. Kuya, Xiao Tsue, baliw ka ba? Pang-tuition mo yan sa kolehiyo. kuya, hindi na ako mag-aaral sa kolehiyo. Sasama ako sa iyo magtrabaho. Para mas maaga nating mabayaran ang utang sa kumpanya. Hindi pwede. Masiao Jun, Masiao Tsu. Sino ang nang-api sa inyo? Susuntukin ko sila. Masiao Jun, kinakausap kita. Eh, Bakit ang pula ng mukha mo? Wala yan, Xiao Tsue. Huwag kang mag-alala, may paraan na ako. Sejna, gabi na rin. Pakibilang mo na lang. Hindi na ako maglalaro. Opo, sir. Ito po ang card ninyo. 200,000 lahat. Nakakredit na lahat sa account ninyo. Miss, sinusundan mo na ako kanina pa. Hindi kaya sinusundan mo ako? Emye, huwag kang masyadong assuming. Pasensya na. Bitawan mo ako. Ingat. Bitawan mo ako, Bastos. ingat. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, bastos. Gusto mo bang mamatay? Umalis na ang sniper. Nakita mo mula sa ganoong kalayo? Siguro maganda lang ang paningin ko. Bakit ka gustong patayin ng sniper na yon? Bakit ka gustong patayin ng sniper na yon? Hindi mo na kailangang malaman yan. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ako si Leng Yan. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, tumawag ka lang. Changlin, bakit ka nandito? Sino ang bumugbog sa'yo ng ganyan? Masiao Jun. Takbo. Hoy, bata. Binalaan na kita na huwag kang magpagalagala. Hindi ka nakinig. Emmy, kaya kailangan mo nang magdusa ang kapatid mo. Kailangan mo nang magdusa ang kapatid mo. Kung may lakas ka, sa akin ka lumaban. Bakit mo sinasaktan ang kapatid ko? Ang yabang mo. Wala na bang batas? Batas. Sa Haigang District, ako ang batas. Hindi ba? May kapatid ka pa. Puntahan mo ang kapatid mo. Para makipaglaro sa akin. Kung masaya ako sa serbisyo niya, bibigyan pa kita ng ilang araw. Sobrang mapang-api. Gusto mo bang magrebelde? Kung mang-api kayo kay Masiao Jun, papatayin ko kayo. Sino ka ba, gago ka? Baka mamatay ka sa takot kung sasabihin ko. Ako ang boss dito sa lugar na to. Ako ang tauhan ni Boss Jin, si Lee Jinfa. Kung matalino ka, umalis ka na. Kuya Hu, Tao siya ni Boss Jin. anong gagawin natin? Ay, natatakot ako. Takot na takot ako. Kapag naglakas loob kayong galawin ako. Kapag nalaman yan ni Boss Jin. Siguradong hindi nyo na makikita. Ang araw bukas. Tigilan mo na yan, puro ka, Boss Jin. Kahit na si Boss Jin ay tiyuhin ko. Hindi mo pa rin alam. Sino ang niloloko mo? Kung tao ka ni Boss Jin, hindi ba't isa ka sa amin? Ibigay mo siya sa mga kasama natin para paglaruan. Hahaha. Tayong dalawa, isa sa harap, isa sa likod. Ano sa tingin mo? Hahaha. Bitawan nyo ako. Zhao Hu. Bata, naglakas loob kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ang tiyuhin ko? Ang boss ng Haigang District. Kaya ano ngayon? Magaling kang ang makipag-away. Pero huwag mong kalimutan, ang kaibigan mo at ang kapatid mo ay ordinaryong tao lang. Kaya mo bang bantayan sila araw-araw? Ito ang 200,000.
Kunin mo ang pera at umalis ka na. Kung magtatangka ka pang, saktan ang kaibigan ko at ang kapatid ko, papatayin kita. Maghintay ka lang. Umalis ka, tara na. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ang galing mo, Ma Xiaojun. Hindi ko akalain na ganyan ka kagaling lumaban. Mas Xiaojun. Si Boss Jin, kilala siyang protektahan ang mga kamag-anak niya. Ngayon, sinaktan mo ang pamangkin niya. Siguradong hindi ka niya palalampasin ng ganoon na lang. Mas mabuti kung magtago ka muna. Kung gayon, pupuntahan ko siya. Mas Xiaojun, pakinggan mo ako. Si Boss Jin, hindi siya basta-basta kalabanin. Mas Xiaojun, ayos ka lang ba? Ayos lang. Boss Jin, alam mo ba kung saan siya nakatira? Nakatira siya sa Binhay District no Isabela. Sino ang mas malakas, ako o ang matanda sa bahay niyo? Baliw. Emi, ang atat mo. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa'yo? Boss Jin, ang saya mo yata. Huwag. Huwag mong kunan. Boss Jin, hindi ko alam kung ang video na ito ay makita ng pamilyang Ning. Boss Jin, ang posisyon mo bilang hari ng lugar na ito, baka hindi mo na mapanatili, di ba? Ikaw, bata ka. May ibubuga ka pala. Magbihis muna ako bago tayo mag-usap. Magaling ka, bata. Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Boss Jin, hindi ko kailangan ng pera. May pamangkin ka. Ang pangalan niya ay Zhao Hu. Nangikil siya sa akin ng 200,000. Gusto ko lang na ibalik niya ang pera ko. At lumuhod siya para humingi ng tawad. Say. Hoy! Ikaw, bata, sino ang inaway mo kamakailan? Sino ang inaway mo? Dali, pumunta kayo sa akin. Par, nagkamali ako. Naibalik ko na ang pera sa'yo. Ang 200,000, naibalik ko na. Hindi ko na ulitin. Hindi na palaga. Okay na ba, kuya? Hindi na talaga. Huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo. Hindi ka ba pwedeng maging mas maingat? Sinasabi ko sa'yo, inosente ako. Alagang inosente. Ang batang yan, dati ordinaryong tao lang. Nagtataka ako kung paano niya nakuha ang 200,000. At nakita ka pa niya rito. May problema yan. Kung ganoon ang sinasabi mo, ang 200,000 na yan ay hindi rin nakuha ng tama. Imbestigahan. Alamin mo kung saan siya pumunta nitong 2 araw. Seg. Alice. Mas Xiaojun, saan ka galing kagabi? Pagkagising ko kahapon, wala ka na. Pinag-alala mo ako buong gabi. Pinuntahan ko si Li Jinfa. Nabawi ko na ang 200,000 piso. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na sila maglalakas loob. Naguluhin tayo. Teka lang. Paano mo nakuha? Ang 200,000 piso. Siyempre sa aming casino. Dinaya mo kami. Lahat ng mandadeya sa aming casino. Kinukuha ko ang isang braso nila. Bilang alaala. Pipiliin mo ba ang kaliwang braso? O ang kanang braso? Mas Xiaojun, ang 200,000 piso na ibinigay mo kay Zhao Hu ay napanalunan mo sa kasino nila. Nandaya ka. Mas Xiaojun, bilisan mo, umalis ka na. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi mo sila kaya. Huwag mo na akong intindihin. Ang mga tao sa kasino, ginagawa nila ang sinasabi nila. Talagang, puputulin nila ang braso mo. Gusto niyo ang braso ko? Nandito lang ako. Kung may lakas ka, kunin mo mismo. Hindi ko napansin. Sanay ka pala. Kuya, Xiaots, pakawalan mo siya. Pwede ko siyang pakawalan. Pero kailangan mo munang. Iwan ang isang braso mo. Pwede kong ipaputol ang braso ko. Pero, wala sa akin ng pera. Kailangan kong papuntahin ang tao para dalhin dito. Pwede rin yan. Pero huwag kang magloko. Kung hindi ang kapatid mo. Hindi ko na masisiguro. Kung kailangan mo ako, tumawag ka lang.
Ikaw yan. Nasaan ang pera? Walang pera? Niloloko mo ako. Dakpin niyo ang babaeng yan. Dakpin niyo ang babaeng yan. Ano to? Sino ka ba talaga? Hindi ka pa karapat dapat malaman. Hindi ka pa aalis? Umalis ka. Hindi ka nga ordinaryong tao. Ililigtas kita ngayon. Tulungan mo ako minsan. Quits na tayo? Akala mo ba, ganoon lang kadali matatapos to? Ha? Hindi mag-aksaya ang oras ang kasino. Para sa 200,000 lang. Mas mabuti pang isipin mo kung sino ang nakagalit mo kamakailan. Si Li Jinfa. Si Li Jinfa, ang Haring Haigang District. Kung siya nga, hindi ka niya basta-basta palalampasin. Mag-ingat ka. Xiaots. Mag-aral ka ng mabuti sa eskwela. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa kuya. Kung sino man ang maglakas loob, naapihin ka sa eskwela. Tama na, kuya. Kanina kapag ganyan, para kang nanay. Ano ang sinasabi mo? Wala na sina nanay at tatay. Responsibilidad kong alagaan ka. Halika. Ikaw si Mat Xiaojun. Inaakusahan kang panginigil. Sumama ka sa amin. Anong ginagawa ninyo? Xiaots. Takbo. Hanapin mo si Etleng yan. Hindi ba't ang yabang mo, bata? Naglakas loob kang takutin ako. Ngayon ako mismo ang magtuturo sa inyo. Paano kita tinakot? Ikaw mismo ang nagpabaya sa pamangkin mong si Zhao Hu na gumawa ng masama. Sa pilitang kumuha ng proyekto, illegal na nagpa-demolish. At ikaw at si Ning. Manahimik ka. Nagtago ka pa. Bugbugin niyo siya. Napakalakas ng loob mong magpakitang gilas sa teritoryo ko. Gusto mo bang magrebelde? Bugbugin niyo siya. Zhu Kuling. Kahit may Zhu Killing ka pa, ano ngayon? Ito ang Haigang District ko. Gaano man kahaba ang kamay ng Buriao, 101. Makakarating ba sila rito? Li Jinfa, huwag mong isipin na ang lahat ng kasamaan mo ay walang nakakaalam. Kayong dalawa, arstuhin niyo siya. Ito ang pagkakataon niyo para makabawi. Aray. Dahan-dahan. Magaling. Simulang ngayon, ang Haigang District ay ipagkakatiwala ko na sa'yo para pamahalaan. Ako. Bakit? Ayaw mo? Gusto ko lang alagaan si Xiao Tsue. Marami namang trabaho rito. Masyadong malalim ang tubig. Ayoko lang talaga kay Xiao Tsue na maaga pang masangkot sa mga ganito. Hey, paano kung si Kingping na lang ang mamahala? Dati na siyang nagtatrabaho sa ilalim ni Li Jinfa at medyo pamilyar din siya sa Haigang District. Congrats, Ed King. Kuya, nandito ka para magpagawa? Nakita ko kasi sa labas ng pinto mo, yung nakapaskil na anunsyo. Nagka-interest ako. Gusto mong bilhin ang tindahan? Ang bata mo pa. May alam ka ba sa makina? Nakagawa na ako ng kaunting trabaho tungkol dito. Kung ganon, bigyan mo ako ng 150,000. Ibenta ko sa iyo ang tindahan ko. 150,000 sa anunsyo mo, malinaw na 80,000 lang ang nakalagay. Ang tindahan ko, para lang sa mga mayalam. Ang bata mo pa, paano kung masira mo ang reputasyon ko? Anong gagawin ko? Isang presyo lang, 150,000. Kung gusto mo o hindi. Kuya, mukhang may personalidad ka. Gagawa ako ng isang bagay para sa'yo. Tingnan mo kung okay ba? Ito ang ipinapagawa ko sa'yo. Mali ang pagkakawelding ko. Ano sa tingin mo ang gagawin? Hindi pa ako bihasa. Kaya mali ang pagkakawelding ko nito. Ganito na lang. Magkano ba ang halaga ng susi mo? Babayaran ko na lang. Babayaran. Antigo ito. Kaya mo bang bayaran? Gigibain ko ang tindahan mo. Sir, medyo may problema sa paningin ang boss na yan. Huwag mo na lang siyang pansinin. Oh, ganito na lang. Sinira niya ang susi mo. Paano kung ayusin ko para sa'yo? Ayusin. Wala ka pang ang balbas. Anong kakayahan mo para ayusin yan? Ito. Kung may kakayahan ako o wala, subukan mo para malaman mo. Tutulungan kitang. Ayusin ang susi na yan. Ang bayad sa paglilipat ng tindahan. Bawasan mo na lang ng kaunti. Ano sa tingin mo? Sage. Binata, ang susi na ito
ay napakahalaga sa amin. Kung kaya mong ayusin yan, Bibigyan kita ng 50,000. Hoy bata, kung masira mo yan. Upuputulin ko ang kamay mo. Aba, Boss, kung ayusin ko ang susi na yan para sa'yo, ang bayad sa paglilipat, pwede bang bawasan mo na lang? Sage. Kumusta? Satisfied ka ba? Ara na. Pair. Nakita mo naman. Hindi ako magaling sa aking craft. Kaya gusto kong ilipat. Ang tindahan na to. ganito na lang. Ibigay mo sa akin ang 50,000 na yan. Naniniwala akong sa galing mo. Hindi malulugi ang tindahan ko. Sage. Heto. Ayos. Mas Xiao Jun. Maganda ang lugar na to. Mula ngayon, susunod na ako sa'yo. Tamang-tama. Dahil nandito ka na, bakit hindi na lang natin tawagin itong Changma Workshop? Hindi pwede yan. Ang apelido ni 8 Aileen. Dapat Linma Workshop ang pangalan. Di ba, 8? Huwag ka nang magbiro. Kung gayon, bakit hindi na lang Chiaoma Workshop? 8 King. Anong iniisip mo? Ang lalim ng iniisip mo. Naalala ko bigla. Si Zhang Diqiang, ang boss ng Underworld. Nag-aalok siya ng 2 milyong kabuya para sa isang tansong susi. Tansong susi. Anong itsura? Sabi nila, isang napakatandang susi. Siguro ilang daang taon na. Anong iniisip ninyong dalawa rito? Bakit isa-isa kayong nakatulala? Wala. Parang nakita ko na ang susi na yan. Ha? Sandali lang. Ido-drawing ko para sa'yo. Wow, Mas Xiao Jun. Ang galing mo. Tara, puntahan natin si Zhang Diqiang. 2 milyong piso yan. Teka, si Zhang Diqiang ay ang underworld boss ng buong Haigang District. Underworld boss, mag-ingat ka sa pananalita mo. Huwag mo siyang galitin. Nandyan ka naman, di ba? Ako lang ang namamahala sa isang maliit na Haigang District. Malayo ang agwat ko sa kanya. Kaya kung may mangyari sa'yo, hindi kita kayang protektahan. Walang silbi ang lumang drawing na yan. Nagsasayang lang kayo ng oras ko. Dalhin mo yung lumang drawing mo at lumayas ka. Kuya Tsin, ang kaibigan ko ay totoo. Nakita niya ang susi na yon. At ang 2 taong yon. Walang mali. Nakita. Nasaan ang ebidensya? Huwag mong sabihin sa akin na ang lumang drawing na yan ang ebidensya. Kung gusto mo, iguguhi ko sa'yo ang dose-dose ng ganyan. Ang gusto ko ay ang susi. Huwag mo akong lokohin ng ganyan. Kung hindi mo kayang ayusin ang simpleng bagay na to, para saan ka pa? Kung gusto mo ng ebidensya, ang 2 taong nasa drawing na to ay pumunta sa processing shop ko kahapon. Pinatulong nila ako na ayusin ang isang susi. Ang susi na yon ay ang hinahanap ninyo. Sino ka para makialam dito? Paano ka naglakas loob na sumabat sa akin? 8 King. Siya si Boss Zhang. Hindi. Siya pala si ang kanang kamay ni Boss Zhang. Si Wu Keixin, Kuya Tsin. Kuya Tsin, siya ang kaibigan ko, si Mas Xiao Jun. Huwag niyo na po siyang patulan. Dalhin mo siya at lumayas kayo. Ang Underworld Nightclub ay hindi lugar para sa mga walang kwentang tulad niya. Ha? Pangalawang pinuno lang pala. Si Boss Zhang ang hinahanap namin. Bakit pa kami makikipag-usap sa pangalawang pinuno? Gusto mo bang mamatay? Ay, Kuya Tsin, pasensya na po. Kasalanan ko po lahat. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa kanya. 8 King. Ikaw pa naman ang pinuno ng Haigang District. Hindi ka naman tauhan ni Wu Keixin. Kailangan mo pa ba siyang pagbigyan ng ganyan? Hoy, bata, nagpapapansin ka ba kay Lin King? Gusto mo bang magasikat sa harap niya? Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Ano naman ang gusto mong gawin? Mga tao, turuan niyo siya ng leksyon. Anong gusto mong gawin? Hindi ba't gusto mo akong turuan ng leksyon? Ang tauhan mo ay napakahina. Dahil sa pagsuway sa aming underworld, kayong dalawa, huwag na kayong umasa ng tahimik na buhay. Mas Xiao Jun, tama na. Kasalanan ko ang lahat. Binigyan kita ng problema. Ayos lang. Pangalawang pinuno lang naman siya. Anong ipinagmamalaki niya? Basta mahanap lang natin si Boss Zhang. Lahat ay masosolusyonan. Gusto mong makita ang aming boss Zhang. Ang aming boss, hindi mo basta-basta makikita. Kung sasabihin kong, kaya kong gumawa, ang susi anumang oras, Emye. Gagawa ng susi anumang oras. Akala mo ba isa kang Diyos? Sa huli, isa ka lang palang baliw. Lin King, babayaran mo ako mamaya.
King, naniniwala ka ba sa akin? Basta payagan mo akong makita si Zhang Diqiang. Kaya kong gumawa ng susi para sa'yo anumang oras. May isang ugali si Zhang Diqiang. Tuwing Huwebes, nagpapahinga siya. Sa nightclub ng Underworld. Pwede naman tayong samantalahin ang oras na ito para hanapin siya. Pero ang susi, Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako. Mas Xiaojun, saan mo nakuha ang susi? 8 mekaniko ako. Sa mechanical processing, ang pagkopya ng susi ay hindi naman mahirap. Mas Xiaojun, ang galing mo talaga. Ngayon, yayaman na tayo. Hahaha. Naistorbo ko ba kayong dalawa? Sino kayo? Hindi nyo ba alam kung anong lugar ito? Nabalitaan kong may hinahanap na susi si Boss Zhang. Sakto, mayroon akong isa. Pero ang mga tauhan ni Boss Zhang ay tila ayaw. Kaming papasukin sa'yo. Kaya napilitan kaming pumasok ng sapilitan. Sana maintindihan mo, Boss Zhang. Naghahanap ako ng susi. Pero alam ng buong Haiju City na hindi ako tumatanggap ng bisita tuwing Huwebes. Hindi ba kayo marunong sa patakaran? Hindi ba ito emergency? Dahil hindi kayo marunong sa patakaran, tuturuan ko kayo kung ano ang patakaran. Mga tao, Kayo na naman, mga gago. Bugbugin nyo sila. hoy, huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Mas Xiaojun, huwag. Naglakas loob kang hawakan si Boss Zhang. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Hoy, ang tapang mo ah. Alam mo ba ang mangyayari sa sinumang nagbabanta sa akin? Ano ba? Kung ayaw niyong may mangyaring masama sa inyong boss, lumayo kayong lahat. Nandito ako para makipag-usap. Pero kung patuloy kayong magpapahirap, hindi ako mag-atubiling palitan. Ang boss ng underworld na ito. Hoy, huwag kang gumalaw. Magaling na bata. Mahusay sa pakikipaglaban. Walang awa. May katulad ka ng dating ako. Ganito, ilabas mo ang susi. Tingnan natin. Ang hinahanap ko ay isang susi mula sa Yongle period. 600 taon na ang nakalipas. Ang susi mo, wala man lang oxidation. Ginawa mo lang yan nitong nakaraang araw, di ba? Tama. Ginawa ko yan 3 araw na ang nakalipas. Naglakas loob kang lokohin ako. Tama. Magaling kang ang lumaban. Kung ganoon, magkasama tayong mamamatay. Gusto kong makita, kung kayo ng babaeng ito, ay makakalabas ng buhay dito. Boss Zhang, bakit hindi mo tingnan ng mabuti? Mukhang nakita na ni Boss Zhang ang susi na ito. Si Boss Zhang, kayang magbigay ng ganoong kalaking halaga bilang pabuya. Mukhang ang halaga ng susi na ito ay mas mataas pa sa mismong susi. Boss Zhang, ang susi na ito ay replika. Pero tingnan nyo, kamukhang kamukha ng orihinal. Saan mo nakita ang susi na ito? 1 linggo na ang nakalipas, 1 lalaki at 1 babae ang pumunta sa aking pagawaan at pinagawa sa akin ang susi na ito. May kaugnayan po ba kayo sa dalawang iyon? Boss Zhang, Bata. Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Ang mga taong tulad namin ay maraming lihim na hindi alam ng iba. Kung mas kaunti ang alam mo, mas mabuti para sa iyo. Narito ang 2 milyong piso. Bilangin mo. hindi na po, Boss Zhang. Pero may isa pa po akong hihilingin sa inyo. Sabihin mo. Dahil sa pagbibigay ng susi sa inyo, Boss Zhang, nakagalit ko si Kuya Tsin. Sana po, Boss Zhang, huwag na po nila kaming guluhin. Boss Zhang, ako po ang nagkamali. Hindi ko alam na ang sinasabi ng batang ito ay totoo. Kung hindi ka marunong magtrabaho, ang posisyon na ito, umalis ka na rin. Boss Zhang. Boss Zhang, kahit wala akong nagawang malaki, pinaghiapan ko naman po ito. Bata. Magaling ka sa pakikipaglaban. Ang posisyon ni Wu Keixin. Interesado ka bang tanggapin? Maraming salamat, Boss Zhang. Pero ang lahat ng ito ay dahil sa galing ni Lin Qingping. Ako'y tagapag-utos lang niya, tagagawa lang ng mga bagay. Mas bagay sa kanya ang posisyong ito. Lin King. Matapos bumagsak si Li Jinfa, ikaw ang humawak sa Haigang District. Opo, Boss Zhang. Sige, kung ayaw ng batang ito. Na mamuno, ikaw na lang ang sumama sa akin simula ngayon. Sige na, magtrabaho na kayo. 1-0, 2-0, 3-0. 4-0, 5-0. Mat Xiaojun, ang galing mo talaga. Ang negosyo natin, lalong gumaganda. Halos hindi na natin kaya sa dami ng trabaho. Sino ang namamahala rito? Magpapagawa po ba kayo? O magpapatahi? Magpapatahi ng nanay mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magtayo ng tindahan dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magtayo ng tindahan dito? Nagbayad ka na ba ng management fee? Hindi pa. Pero, hindi ko rin naman balak ibigay. Sa tingin ko, gusto mong masaktan, ha? Huwag mong saktan ang kuya ko. Tigilan mo. 8 King. Bakit ka nandito? Sino ang nagsabi sa iyong pumunta rito? Hindi ba sinabi ko na, huwag kang gumawa ng gulo?
Kung mangyari pa ito uli, babaliin ko ang mga buto mo. Umalis ka. Wow, ang astig naman ni Ed. Nagsisimula na agad siyang protektahan si Matsiaojun. Hindi. Nagkataon lang na napadaan ako. Sa totoo lang, pinuntahan ko si Machiaojun para kumain. Date yan, ah? Ay, hindi. Dati kasi, tinulungan ako ni Machiaojun. Gusto ko lang, magkasalamat sa kanya ng maayos. Dahil nandito na rin kayo, sabay-sabay na tayo. Magde-date kayo. Hindi kami sasama. No. Di ba, Xiaots? Tama, hindi kami magiging third wheel. Machiaojun. Kuya, bakit ka nakatunganga diyan? Habulin mo na siya. Sige na. Ay, hindi ako lasing. Ay, hindi ka lasing. Ganito, King. Halika, ihahatid na kita pabalik para makapagpahinga. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Hindi ako tanga. Haha, wala kang pag-asa. Ay, tama na, King. Huwag ka nang magulo. Tara, ihahatid na kita pauwi, ha? King, ang baho mo sala. Ano kung, ulungan muna kitang hubarin ang damit mo. Ay, huwag. Ay, hubarin na natin. Mamaya paliliguan kita, para makatulog ka ng mahimbing. Umalis ka. Sino yan? Sino yan? Anong katok-katok sa hating gabi? Hoy, binalaan kita. Panghihimasok sa pribadong ari-arian yan. Ako ang kapitbahay ni Kingping. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ito ang bahay mo, di ba? Ako. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ito ang bahay mo, di ba? Ako ang boyfriend niya. Nakakita na ako ng mga walang hiya. Pero hindi pa ako nakakita. Ang kasing walang hiya mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo narinig ng malinaw. Kung gayon, lalakasan ko ang boses ko. Ikaw, walang hiya ka. Ako. Ay, ang sakit. Ang sakit-sakit. Sabihin mo. Ano ang ginawa mo kay Kingping? Wala akong ginawa. Sasabihin ko. Nakita ko lang si King pagkatapos ng trabaho. Inimbitahan ko siyang uminom ng ilang baso. Wala na akong ibang ginawa. Wala kang ginawa. Ano pa ang gusto mong gawin? Umalis ka. Huwag kang magpakita sa akin. Sa susunod, kapag nakita pa kita, sisirain kita. Naglakas loob kang saktan ako, bata. Humanda ka. Baliw ka ba? Lumabas ka kasama ang ganoong klaseng tao para uminom? Kung hindi lang siya nagtitipid at hindi nagrenta ng kwarto, matagal ka na niyang sinira. Halikan mo si Ed. At patatawarin ka ni Ed. Pumasok ka sa kwarto ko nang walang paalam. Nilagyan pala ng lason ang inumin. Kaya pala, Halikan mo na si ate. Huwag kang mahiya. dali. Bibigyan kita ng leksyon para hindi ka na sumama sa ang ibang lalaki lumalabas para uminom. Umalis ka. Hindi mo ako mahal. Ang mahal mo yung babaeng apelidong Leng. Walang nagmamahal sa akin. Walang nagmamalasakit sa akin. Ete, ano na naman ba yan? Hahaha. 8 King, ikaw. Gising ka na ba? Uwi na muna ako. Machiaojun. Machiaojun, kung matapang ka, huwag ka nang lumabas habang buhay. Ping, ang aga-aga pa. Sino ang hinihintay mo rito? Nagpapanggap ka pa. Ano ang ginawa mo kagabi? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kung amin ka ngayon, mapapatawad pa kita. Kagabi, lasing ka lang. Siliw lang kasi. May masamang balak sa'yo. Pinaalis ko siya. Machiaojun, mahal mo ba ako? Mahal kita. Kung ganun, mag-date tayo. Tara, Machiaojun, sa una nating date, kumusta ang pakiramdam mo? Ay naku, maghapon tayong naglakad. Nakakapagod. Pero kasama ka.
Masaya pa rin ako. Naku, ang daldal mo. Ay, hindi ba si King King yan? Ang ganda mo ngayon. Halos hindi na kita makilala. Hindi ba si King King yan? Ang ganda mo ngayon. Halos hindi na kita makilala. Ikaw na naman? Ipakilala ko lang. Ito si Liu lang, kaklase ko sa kolehiyo. Dati yon. Ako, kakagraduate ko lang. Ng sa ibang bansa. Ngayon, masasabi kong, isa na akong elite. Teka, King King. Sino naman to? Bakit hindi mo ipakilala? Ito si Ma Xiaojun. Boyfriend ko. Ginoong Ma. Nagkataon naman. Noong college ako, boyfriend din ako ni King King. Pero ex-boyfriend na ngayon. Pwede bang itanong, saan ka nagtatrabaho, Ginoong Ma? May sarili akong welding shop. Maliit na bagay lang yan. Isang welder lang naman siya. King King. Hindi sa sinasabi ko sa'yo, pero ang panlasa mo ngayon, bakit lalong bumababa? Itong welder na to, hindi siya bagay sa'yo. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Mag-order na tayo. Ako ang magbabayad ngayon. Ano? Kayo ang kumakain, pero ikaw pa ang magbabayad. Nga, ang mga taong tulad niya, kaya lang nabubuhay, ay dahil sa pagsasamantala. Waiter, bigyan mo kami ng menu, yung English. Mag-order na tayo. Teka, King King. Tingnan mo, kumusta ang bago kong relo? Galing pa yan sa ibang bansa. Limited edition. Hindi mo yan mabibili dito. Hindi mo yan maiuwi. Hindi ba't basurang relo lang yan? Ano ang ipinagmamalaki mo diyan? Wala kang alam. Limited edition na Patek Philippe yan. Patek Philippe. Nga, ang mga taong tulad mo. Hindi rin naman. Patek Philippe, di ba? King King. Ngayon lang ako galing sa ibang bansa. Wala akong masyadong dalang regalo. Para sa'yo na lang itong relo. Huwag, Liu lang. Masyadong mahal ang regalong ito. Hindi ko yan matatanggap. Ayos lang. Ang relo na ito lang. Ang babagay sa iyong katayuan. Halika, isusuot ko sa'yo. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito ay isang limited edition na Patek Philippe. Mahigit 3 milyong piso yan. Kaya mo bang bayaran yan? Ito, 300 piso, kunin mo. Ang peking relo mo, ay yan lang ang halaga. Alam mo ba kung ano ang limited edition na Patek Philippe? Kung hindi mo kayang bayaran, sasabihin mong peke ito. Tatawagan ko ang pulis para arestuhin ka. Liu lang, pag-usapan natin ito ng maayos. 3 milyong piso. Hindi ba 3 milyong piso lang? Pero, Gusto kong makipagpustahan sa'yo. ano ang pustahan? Sa opisyal na website ng original na relo, meron itong serial number. Paano kung, ngayon na mismo, gamitin natin ang cellphone para i-check kung tunay ba talaga ito? Kung matalo ako, babayaran ko ng double. Hindi ka nangangahas? Isa ka lang namang hampas lupang welder. May mukha ka pang mang-insulto sa akin. Hindi ba't nagpapanggap kang mayaman? Ikaw na ang magbayad. Ma Xiaojun. Ano-ano ba ang in-order mo? Wala naman. Ano? Australian lobster, caviar steak, black truffle foie gras. At isang bote lang naman. Ang 5-year-old red wine. Medyo mahal din yan, di ba? Si MR Liu kasi, hindi ba't napakayaman niya? Naisip ko ang murang pagkain. Hindi bagay kay MR Liu. Pero hindi mo rin naman dapat in-order lahat yan. Hayaan mo na. Waiter. Pwede ba naming i-cancel ang order? Pasensya na po, miss. Ang mga pagkaing in-order ninyo ay available lang sa limitadong oras. At ako rin ay paulit-ulit na kinumpirma sa ginoong ito. Siya talaga ang nagpumilit umorder. Hoy, bata. Huwag mong isipin na. Hindi ko alam ang ginawa mong palilin lang kanina. Hindi ko alam. Ang in-order mo, ikaw ang magbabayad. Nga, Ginoo, dapat alam mo, ang lugar mo, ang restaurant na ito, Ay hindi para sa kung sino-sino lang. na kumain. Gamitin mo ang card ko. MEA. Miss, kayo po ba si? May kailangan akong pag-usapan kay Mahuyaw dyan. Pakiusap, lumipat kayong mesa. Ako si Liu lang. Kagagaling ko lang sa pag-aaral sa ibang bansa. Maaari ko bang malaman? Ang pangalan ninyo, miss? Hoy, ikaw. Kapag nagsalita ka pang kung ano-ano, Papatayin kita. Naglakas loob kang saktan ako. Hintayin mo, ipapahanap kita para pagbayarin.
Kayo na ang mag-usap. Alis na ako. Teka lang. Ako at ang girlfriend ko, dito kayo nagde-date? Kung may pag-uusapan kayo, maghanap kayo ng ibang araw. Director Wang, itong babaeng to, kami ng kaibigan ko, kumakain lang ng maayos. Bigla niya akong sinaktan. At itong lalaking to, bilisan nyo, arestuhin nyo silang dalawa. Ang mga tao ko, pati sila, pinagmamalupitan nyo. Gusto nyo na bang mamatay, ha? Miss Leng, Kayo po, Bakit po kayo nandito? Ano? Kailangan ko pa bang mag-report sa'yo, Director Wang? Kung makikipag-usap ako sa kaibigan ko? hindi po, Director Wang. Sino ba yung babaeng yan na apelidong Leng? Ano ba ang pinagmulan niya? Bakit ka takot na takot sa kanya? Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Binalaan kita. Sa susunod, huwag mo siyang guguluhin. Kung hindi, Hindi rin kita matutulungan. tara na. Mas Yaojun, humanda ka. Darating ang araw. Ipapahanap ko ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Tara na. Narinig ko lang na sinabi niya, girlfriend ka raw ni Ma Xiaojun. Hindi. Magkaibigan lang kami. Sige, mag-usap muna kayo. Alis na ako. Sabihin mo. Ito ang susi na hinang ko. Bakit na sayo yan? Matagal na kitang sinusubaybayan. Alam ko lahat ng ginagawa mo. Minamanmanan mo ako? Ang lalaki at babaeng yon ay mga pirata. Hinuli ko sila. Kaysa diyan, hindi ka ba nagtataka kung saan nanggaling ang susi na yan? Kaysa sa pinagmulan ng susi na yan, mas interesado ako sa pinagmulan mo. Ang hindi mo dapat malaman. Huwag mo nang usisain. Ang susi na ito ay may kinalaman sa isang kayamanan. Nakita ang aming eksperto. Ang galing mo sa paghinang susi. Kaya, gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Gusto mong ipagawa sa akin ang kompas na ito. Humihingi ka ng pabor, pero wala kang kahit anong sinseridad. Ayoko. Kung hindi ako nagkakamali, ang hapunan na ito ay dapat 100,000. Bayaran mo ako ngayon din. O kaya, ibigay mo ang sarili mo sa akin. Nasaan ang kumpas? Professor Huang, Yarning, ito ang dinala ko. Ang technician na si Ma Xiaojun. Kumusta? Ako si Huang Weibo. Ito ang estudyante ko, si Ning Weiwei. Ang bata pa ng technician na yan. Anong kumpanya ang pinagtatrabahuhan mo? May maliit lang akong tindahan. Ang Chiaoma Workshop, sa Haibin Avenue. Miss Leng. Ang kumpas na ito ay hindi tulad ng susi. Ito ay isang napakakomplikadong instrumento. Anumang paghihinang sa anumang bahagi ay maaaring makaapekto sa katumpakan. Ang kailangan ko ay isang bihasang technician. Hindi isang baguhang apprentice. Miss Leng. Kung ganoon, hindi ko na kayo matutulungan. Paalam. Sandali lang. Professor Huang, nandito na siya. Hayaan mo siyang tingnan muna. Bakit ka nakatunganga diyan? Kumusta? Kaya bang ayusin? Kahit medyo mahirap, kaya ko pa ring ayusin. Pero, kapag nagtatrabaho ako, ayoko nang may umabala sa akin. Ma Xiaojun, hindi sa hindi ako nagtitiwala sa'yo. Pero napakahalaga ng Zhu Queling na ito. Hindi ito pwedeng magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Kailangan kong personal na bantayan ka. Maestro Ma, ang galing mo kalaga. Pagkatapos ayusin, mas mabigat lang ng 1.5 gamo kaysa dati. Pasensya na, sa aking dating pagiging padalos-dalos, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Ayos lang. Tutal, hindi rin naman ako. Isang matandang 50 o 60 taong gulang. At syempre, wala rin naman akong sandamakmak na profesional na sertipiko. Hindi ka naniniwala sa akin. Normal lang yan. Anong nangyari sa'yo? Wala lang, Alalayan mo ako doon. para makapagpahinga.
Ang grabe na ng kalagayan mo. Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Huwag na. Kung buhay pa sana ang nanay ko, edi sana maayos ang lahat. Dati, kapag sumasakit ang tiyan ko, minamasahe ng nanay ko, at gumagaling. Kung gayon, kung hindi ka naman tutol, ako na ang magmamasahe sa'yo. Eh, Mat Xiaojun, anong nangyari sa'yo? Gising. Pasensya na. Kakatapos ko lang ayusin ang kompas. Naubos ang lakas ko. Ang sakit mo. Mukhang cholecystitis. Kung hindi ito gagamutin, malala, di ba? Alam ko na. Huwag ka munang magsalita. Sumandal ka muna sa akin at magpahinga. Kumusta? Gumaan ba pakiramdam mo? Anong ginagawa ninyong dalawa? Wala kaming ginagawa. Aminin ko. Wala kaming ginagawa. Kanina, si Yarning, inabutan ng cholecystitis. Kaya inalalayan ko lang siya. At nagpahinga sandali. Sumpa ko. Naayos na. Ayos na. Si Ma Xiaojun ang pinakamahusay na nakita ko. Ang pinakamagaling na welder. Miss Leng. Dapat mo siyang pasalamatan ng husto. Kahit na naayos na itong Zhu Killing, pero itong Zhu Killing, sobrang sira na. Hindi ko alam kung pwede bang palitan ng ilang bagong piyesa. Hindi na kailangan. Ang Jekeling na ito ay hindi ginagamit. Para sa direksyon. Hindi para sa direksyon. Para saan yan? Miss Leng, anong ginagawa mo? Hindi mo pwedeng dalhin ang Zhu Queling na ito. Itong Jekeling. Kung pwede ko bang dalhin, hindi ikaw ang magsasabi. Umalis ka, huwag mo akong guluhin. Miss Leng, hindi ito ayon sa patakaran. eh, Anong ibig mong sabihin, ha? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Ako ang nagdala sa'yo rito. Ano? Pipigilan mo rin ba ako? Itong Zhu Killing, para saan ba talaga ito? Hindi mo rin sinabi sa akin. Hindi ko talaga hahayaang dalhin mo yan. Huwag kang magtanong hindi mo dapat itanong. Narito ang 500,000 ang bayad mo. Masaya akong nakipagtulungan sa'yo. Eh. Ay, nga pala. Magigising siya pagkalipas ng kalahating oras. Mas mabuti pang umalis ka na agad. Kung hindi, hindi ko masisiguro ang mangyayari. Sir, may gusto po ba kayong ipagawa? Nasaan si Ma Xiaojun? Ilabas mo siya sa akin. Wala si Mat Xiaojun nitong nakaraang 2 araw. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Hindi kaya natatakot sa akin ng batang yan? At naggatago? Kung hindi pa rin siya lalabas, gagawin ko na ang gusto ko. Ah, tigil. Ma Xiaojun, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Walang problema. hindi ba't ang yabang mo kanina? Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Naalala ko, binalaan na kita dati. Huwag kang magpakita sa akin. Kung hindi, sisirain kita. Ay, boss ma, kayo po ay may malawak na pangunawa. Nagkamali po ako sa pagmamali sa inyo. Ituring nyo na lang po akong utot at palayain nyo na. Umalis ka na. Sandali lang. Sana, umalis ka sa Haifeng City. Kung gaano kalayo, mas mabuti. Si Lin Kingping ngayon ang pangalawang pinuno ng Underworld. Kung malaman niya na binigyan mo siya ng gamot, baka hindi mo na makita ang araw bukas. Oy. Alis. Takbo. Alis. Takbo. Mag-ingat ka, baka mawalan ka ng bato. Ang lakas ng dating mo, Boss Ma. Bakit ka nandito? Ayaw mo ba akong makita? Nga pala, narito ang 500,000. Ito ang bayad mo sa pag-aayos ng kompas. Pero si Miss Leng, Kahit na ninakaw ang kompas, babayaran pa rin kita, at may ipapagawa pa ako sa'yo. Isipin mo na lang na ginagamit ko ang posisyon ko. ikaw pala ang anak ng pinakamayamang tao sa Haifeng City, Sining Yuanshan. Ang galing mong magtago ng sikreto. Walang espesyal sa pagiging anak ng pinakamayaman. Gusto ko pa ring umasenso sa sarili kong kakayahan. Makagawa ng sarili kong pangalan. Ikaw. Magkakilala kayo. Ang ginong ito, medyo kamukha niya, ang isang kaibigan ko. Halos makamali akong pagkakakilala. Hindi mo ba kami ipakikilala? Hindi mo ba kami ipakikilala? Ito naman ang nabanggit ko sa inyo kanina, Ma Xiaojun. Ito ang tatay ko,
Sining Yuanshan, chairman ng Ning Group. Ito naman ang aking madrasta. Yuanshan. Anong nangyari? Bigla akong nahihilo. Pakikuha mo nga ang gamot ko sa presyon. Tay, bilisan nyo na po. Anong nangyari sa nanay mo? Hintayin ka namin ni Mama sa rest area. Sig. Pwede mo ba akong ipagtimpla ng mainit na tubig? Sige po. Ikaw ang boyfriend ni Siwi, di ba? Ha? Makinig ka. Kung mga has kang ipagsabi, ang tungkol sa amin ni Lee Jinfa, sinisigurado ko sa'yo, hindi ka magiging manugang pamilyang Ning. Wala naman akong relasyon kay Ning Weiwei at wala akong interes sa iskandalo ng pamilya niyo. Hindi pa kailanman, naging ganoon ka-intimate si Siwi, sa kahit sinong lalaki. Gayon, dinala ka pa niya, dito sa loob ng grupo. Kung hindi boyfriend, ano? Bahala ka kung ano ang isipin mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mong pera? O posisyon sa kumpanya? Kahit ano, may bibigay ko. Hey! Nandito lang ako para tumulong. Maniniwala ka man o hindi. Asawa ko. Malapit na ang gamo. Ikaw, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Yuanshan. Hindi magandang tao ang batang ito. Nakita niyang wala kayo ni Siwi. Gusto niya akong samantalahin. Buti na lang at dumating ka kagad. Pinaalis mo na siya. Ayoko siyang makita. Buisit na bata. Mukhang gusto mo nang mamatay. Pati babae ko, hinahawakan mo. Hindi ko siya inakit. Siya ang lumapit sa akin. Yuanshan. Kahit may gusto ako sa kanya, hindi ko naman gagawin dito. Kahit may gusto ako sa kanya, hindi ko naman gagawin dito. Siya talaga ang may kasalanan. Hindi mo ako nabastos. Gusto mo pa akong siraan. Kailangan mo akong ipagtanggol. Si Lee Jinfa ang gusto mo. Kaya wala kang interes sa akin. Yuanshan, tingnan mo. Siniraan pa rin niya ako. Palayasin mo na siya. Talaga bang iniisip mo na ibinigay ko na kay Lee Jinfa ang lahat ng litrato? Anong sinasabi mo? Pasensya na. Habang kumukuha ako ng litrato, naka-on ang wireless upload ng cellphone ko. Ang mga litrato ay nabackup na sa cloud. Hindi ko inakala na magagamit ko ito ngayon. Ikaw, wala kang isang salita. Deti, binigyan ka ni Jinfa ng 200,000. Hawak mo pa rin ang mga litratong ito. Gusto mo akong i-blackmail? Jinfa. Ang tamis ng tawag mo ah. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Pakinggan ang paliwanag mo? Ha? Nandito ang litrato. Paano ka magpapaliwanag? Yuanshan, nagkamali ako. Kasalanan ko. Dahil sa ating mag-asawa, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ha? Pagmamahalan na mag-asawa. Nang makipagtalik ka kay Lee Jinfa, bakit hindi mo inisip ang pagmamahalan na mag-asawa? Dalhin siya. Kalad ka rin siya. Gusto mong malaman kung gaano kalayo. Mas mahusay si Lee Jinfa kaysa sa iyo? Hindi ka lalaki. Kalad ka rin siya. Patahimikin siya. Ha 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 ha. Hindi ka lalaki. Ha ha ha. Iho. Pasensya na sa nasaksihan mo. Kanina, ako ang mali. Humihingi ako ng paumanhin. Boss Ning, sobra naman po kayo. Ayos lang po. Mabuti kung ganun. Iho, gusto ko lang magtanong. Itong mga larawan, sa cellphone mo, may backup ka ba? Boss Ning, makakaasa po kayo diyan. Wala na pong iba. Mabuti. Kung gayon, mabuti. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-alala ako na kumalat ang nangyari ngayon. Kung malalaman ng iba, ang karangalan ng pamilyang Ning ay tapos na. Ang buhay ko ay hindi na rin maililigtas. Boss Ning, ang pagiging iba ninyo, sa harap at likod, ang bilis naman, magbago ng mukha ninyo. Para sa karangalan ng Ning Group, kailangan kong pahirapan ang kapatid na ito. Dalhin siya. Boss Ning, ang mga tauhan ninyo ay hindi malakas ah. Tay, Mat Xiaojun, ano ang ginagawa ninyo? Wala. Sinusubukan ko lang ang kanyang galing. Magaling na siya. Mat Xiaojun, tama? Ah, Magaling ka pala. Bata pa pero may kakayahan. Bagay ka sa aking si Weiwei. Huwag na po kayong magkunwari. Nasa labas lang po ako kanina. At narinig ko po lahat. Huwag po kayong mag-alala. Tinitiyak ko po sa inyo. Hinding-hindi po niya. Ipagsasabi ang tungkol dito. Walang silbi ang garantiya mo. Mas Xiaojun, narinig ko kay Weiwei na magaling ka raw sa precision machining.
Opo. Mabuti. Kung ganoon, ngayon din, magpakasal ka na sa anak kong si Weiwei, at sumama ka sa pamilyang Ning. Sa ganoong paraan, hindi na tayo mag-alala sa pagkalat ng sikreto. Ano po? Ma Xiaojun, ano sa tingin mo? Hindi po, Dad. Dati po, ayaw niyo po siyang makita. At sinabi niyo po na nagloloko lang ako. Kaya po, nagsinungaling lang po ako. Isang misunderstanding lang po ito. Wala po akong ibang relasyon sa kanya. Totoo man o hindi ang relasyon ninyo, wala akong pakialam. Bibigyan kita ng 3 araw. Pag-isipan mong mabuti. Kung hindi ka papayag, mamamatay kayong lahat. Ito, bahay ko to. Paano ka nakapasok? Ang ganitong klase ang kandado. Sa tingin mo ba makukulong ako? Oh, kung gayon. Ano naman ang kailangan mo? AMM, bagong misyon. Pumayag ka sa kasal Ning Group. Bakit naman? Bakit ako papayag? Sining Yuan Shan, ang mapagkunwari na yon, ang nag-ayos ng kasal. Ang Ning Group ay nagbebenta ang technical secrets. Kailangan kitang ipasok sa loob para makakuha ang ebidensya. Ayoko. Misyon mo yan, hindi sa akin. Huwag mong isipin na dahil minasahe mo ako at nagpakita ka ng kabaitan, ay papayag na ako sa lahat ng gusto mo. Technical secrets. Sinabi ko na sa'yo, pumayag ka o mamatay. Pumili ka. Ayoko. Hindi ako naniniwala. Kayo, subukan niyo akong patayin. Ako. Sayang naman. Kung ganun ang kapatid mo, wala nang mag-alaga. Pumapayag ako. Pumapayag na ako, hindi pa ba sapat? Ang misyon ay misyon. Kapag naglakas loob kang may mangyari, sa'yo at kay Ning Weiwei, ako mismo ang babaling mo binti mo. Hindi maganda ang ugali ng lola ko. Kung sakaling mamaya, may masabi ang lola ko na hindi mo magugustuhan, huwag mo nang dibdibin. Ma'am, Umuwi na si Wiwi. Halika, dito ka sa lola. Ito ba ang pinili ng tatay mo? Para sa'yo na nobyo. Opo, lola. Siya si Ma Xiaojun. Napakagaling niya. Kalokohan. Sining Yuan Shan, ang batang yan. Lalong nagiging walang modo. Una, binigyan ka niya na. Malandi at matandang madrasta. Ngayon naman, binigyan ka niya na. Walang kwentang nobyo. Lola, si Ma Xiaojun ay hindi. Walang kwentang tao. Ikaw si Ma Xiaojun. Ano ang trabaho ng pamilya mo? Maaga nang pumanaw ang mga magulang ko. Ako at ang kapatid kong babae lang ang natira sa pamilya. Nag-aral pa ang kapatid kong babae. May sarili akong pagawaan. Isa ka lang hamak na tao. Paano ka magiging karapat-dapat sa aking kapatid na si Weiwei? Wiwi. Siya si Ma Wenhua, isang business elite. Mas magaling siya kaysa kay Ma Xiaojun. Makinig ka kay Lola. Bigyan mo siya ng pera at palisin mo siya. Ako na ang bahala sa tatay mo. Lola, ayoko ng kahit sinong business elite. Si Ma Xiaojun ang gusto ko. Ginoong Ma. May kotse ka ba? Wala. May bahay ka ba? Iniwanan kami ng mga magulang ko. Ng isang bahay para sa akin at sa kapatid ko. Hindi naman kalakihan, mga 70 square meters lang. Kung gayon, sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa aking kapatid na si Weiwei? At ikaw, ano ang karapatan mo para maging karapat-dapat kay Weiwei? O my God, anong sinasabi mo? Bihasa ako sa 8 wika. May master's degree ako. Ako ay isang dekalidad na lalaki. Paano naman ako? Hindi karapat-dapat kay Weiwei? May mahina kang bato. Anong sabi mo? Bastos talaga ang bastos. hi. Inaatake mo ako. Ang sinasabi ko ay totoo. Ang sakit mo. Payo ko, ipagamot mo na agad. Puro kakabastusan. Ning Weiwei. Palayasin mo siya. Ay, Lola, ang sinabi ni Ma Xiaojun ay siguradong totoo. Noong inatak ako ng gallstones, nakita niya agad. Kahit totoo pa. Dapat bang sabihin? Sa harap ng lahat. Nakakahiya sa pamilya Ning. Paumanhin. Paumanhin. Mauuna na ako. Isang hamak na manggagawa. Ang yabang. Ning Weiwei. Dapat kang lumayo sa ganyang tao. Akala mo ba, sino ka ba sa akin? Anong karapatan mong pakialaman ako? Manahimik ka. Wala kang galang. Lola, Tingnan mo yang si Ma Xiaojun. Bigla na lang umaalis ng walang kaalam. Hindi ka na pwedeng makipag-ugnayan sa kanya pagkatapos nito. Narinig mo ba?
Ayoko. Anong sabi mo? Hoy, Ning Wiwi, bumalik ka rito. Tingnan mo ang sarili mo. Dahil sa Xiaojun na yan, sa bastos na yan, anong nangyari sa'yo? Ma Xiaojun. Pasensya na. Dahil ba sa akin kaya ka napagalitan? Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan makipag-away sa pamilya mo dahil sa akin. Kung nag-alala ang tatay mo, pwede rin akong magtrabaho sa Ning Group. Ma Xiaojun. Hindi mo ba ako gusto? Niloko mo ang tatay ko. Napakakasalan mo ako. Ek rin yon. Totoo ba? Bakit? Bakit hindi mo ako magustuhan? Ang daming nakapila. Nanliliga sa akin, pero hindi ko sila pinapansin. Bakit hindi mo ako gusto? Lin King King, anong ginagawa mo? Mahal ko. Kinukulit ka ba ng babaeng ito? Tutulungan kitang paalisin siya, ha? Kayo. Kayo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ako si Lin King King. Asawa ko si Ma Xiaojun. Kaya sana sa susunod, huwag mo na siyang kulitin. Naiintindihan mo ba? 8 King, anong ginagawa mo? Gusto ko. Teka, sino naman siya? Ang panganay na anak ng Ning Group, si Ning Weiwei. Okay lang kung ako ang tinanggihan mo. Pero pati ang panganay na anak ng Ning Group, tinanggihan mo rin. Ma Xiaojun, may problema ka ba sa ganoong bagay? Lin King King, Ayos lang. Kahit may problema ka sa ganoong bagay, hindi pa rin kita susukuan. Ang walang kwentang Xiaojun na yan. Binubuli ka na naman? Ayos lang. Ang eksenang yon kanina. Nakita ko na. Mula ngayon, nandito ako. Walang sinuman ang mang-api sa'yo. Kahit wala si Ma Xiaojun, hindi pa rin kita magugustuhan. Xiaojun. Pagbabayaan mo ito. oh Gino, ano po ang gusto ninyo? Gino, maupo po kayo. Ang liit at luma ng lugar na to. Ang liit at luma ng lugar na to. At tinatawag pa itong workshop. Changlin, napakataas ng bisitang ito. Hindi mo siya kayang asikasuhin. Bumalik ka na sa trabaho mo. MEA, pinaupo kita rito. Binibigyan kita ng respeto. Wala kang galang, di ba? Wala kang galang, di ba? Ano ka ba? Ikaw na isang welder lang. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Anong problema sa pagiging welder? Kung may lakas ka ng loob, ulitin mo ang sinabi mo. Kanina. Labanan mo ako. Mahirap ka pa rin. Mahirap ka pa rin. Mababaw ang pag-isip. Sinasabi ko sa'yo, ako ay walot hiyedan sa judo. AMEA, may dating. Sage, ulit. Ma Xiaojun, baka huwag na lang kaya. Siya ay dan sa judo. Hindi natin siya kaya. Ano ngayon kung walo tiyedan siya sa judo? Ayon na mga nasa ilalim ng lipunan. Hindi ninyo naiintindihan kung ano ang tunay na kung fu. Mamaya, paluluhurin ko kayo at magmamakaawa. Subukan mo kung may lakas ka. Tigilan ninyo. Ma Wenhua, anong ginagawa mo? 8 Wiwi, bakit ka nandito? Gusto ko lang sanang. Kausapin si Ma Xiaojun. Silang dalawa, bigla na lang akong sinuntok. Hindi talaga ako gumalaw. Huwag mo nang guluhin. Ang kaibigan ko. Ate, sumama ka na sa akin. Kung lagi kang kasama, Ng mga mabababang uri na yan. masisira ka. Kung alis ka, ikaw lang. Hindi ako sasama sa'yo. Ibig mong sabihin. Gusto mong tawagan ko. Si Lolo Taejun. Apag nalaman niya, iyak na pupunta siya rito. Anong ibig mong sabihin? Sa edad niyang yan. Ipaalam mo sa kanya. Walang hiya. Ganyan mo pilitin ang isang babae. Anong klaseng lalaki ka? Kung gayon, ikaw ang pipilitin ko. Tamang-tama, ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Tigilan mo. Ma Wenhua, Subukan mong galawin si Master Ma. Ito, bakit po kayo narito? Sino ang nagsabi sa'yo na makipag-away sa kanya? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Ako? Hihingi ng tawad sa kanya? Dapat ba siya? Umalis ka diyan. Master Ma. Nalutas ng pananaliksik ang malaking problema. Naghanda kami ng ilang bagong kagamitan para sa'yo. maraming salamat, Professor Huang. Pero, ang bayad para sa pag-ayos ng kompas noong nakaraan, nabayaran na ni Miss Ning. Hindi ko matatanggap ang hindi ko pinaghirapan. Ang mga bagong kagamitan na ito, hindi ko na kailangan. Master Ma. Marami pa tayong pagtutulungan sa hinaharap. Tito. Ang mga taong ito ay mga walang hiya. Binibigyan na nga ng pabor. Ayaw pa. Sa tingin ko, huwag na lang. Hindi. Nagbibigay si Elder Huang ng regalo kay Xiaojun.
Anong pakialam mo? Anong pinagsasasabi mo diyan? Alam mo, ikaw talaga. Ang tuso mo. Niloko mo na ang kapatid kong si Weiwei, pati ang tiyuhin ko. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Dahil babae ka, hindi na kita papansinin. Huwag kang maging walang hiya. Paano ka makikipag-usap kay Miss Leng? Humungi ka ng tawad sa kanya. Ako ang hihingi ng tawad sa kanya? Siya ang nanakit sa akin. Siya si Zuke. Kung magkakagulo ka pa, hindi na kita matutulungan. Zuke, hindi ba't sabi niya? Ese. Miss Leng. Pasensya na po. Wenhua, lumuhod ka. Humungi ka ng tawad kay Emarma. Emarma, pasensya na po. Nagkamali po ako kanina. Bilang tao, dapat may respeto. Iyan ang unang hakbang sa pagiging tao. Hindi ko hahayaang guluhin ka pa ni Mawenhua. Ang kasunduan natin sa kasal. Ang kasunduan natin sa kasal. Pasensya na. Si Mat Xiaojun ay yakin. Mat Xiaojun, kung ayaw mo sa akin, diretsuhin mo na lang. Hindi mo na kailangan pang paulit-ulit na maghanap ng magkapanggap na girlfriend para ipakita sa akin. Sa sinabi niya, marami ka na palang nahanap na nagpapanggap na girlfriend mo? Tatapos ko agad ang misyon. Ning Group, kung ayaw mo talagang pumunta, baliwalain mo na lang ang sinabi ko. Hindi pa kita nabibigyan ng first aid. Salamat. Ang trabaho ba ng ahente ay napakadelikado. Ano na ang alam mo? Ang mga tauhan ni Li Jinfa at ang ugali ni Professor Huang sa'yo. Medyo naintindihan ko na rin. Ang nangyari ngayon ay pangkaraniwan lang. Patawad. Hindi ko dapat idinamay ka. Ning Group, huwag kang madamay. Seryoso ako. Kung ganoon kadilakado, mas lalo akong dapat pumunta. Dati, ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Iyon ang aming production workshop kanina. Malaki, di ba? Malaki nga. Binibining-ning. Ito nga pala si Masiao Jun. Siya ang bago ninyong Technical Department Manager. Mamaya, dalhin mo siya kay Lolo Fu para mag-report. Opo, binibining-ning. Hoy, hindi mo pa ako dinadala para mag-report. May sarili kang gapa. Hindi ka ba marunong pumunta mag-isa? Ako ang Technical Department Manager mo. Ganyan ba ang ugali mo? Ikaw ay isang walang kwentang manager na inilagay lang ni Binibining-ning. Dahil sa koneksyon, anong karapatan mong utusan ako? Sige, kung ayaw mong dalhin, huwag na. Ako na lang ang maghahanap. Pasok. Kayo po ba si Lolo Fu? Pinapunta po ako ni Binibining para mag-report. Ilang taon ka na? 24. Bagong graduate lang po. Bagong graduete, tapos manager na agad? Kalokohan yan. Ganito po kasi. Tinulungan ko po si Binibining nalutasin ang isang technical problem. Kaya inanyayahan niya po ako rito. Unang proseso, limitahan ang imahe. Ang simula ng linya ay ang dulo. Ang koordinateng dulo ay 6.3. Paano ito gagawin? Suriin ang aktual na pagkakalkula. Ito. Wala akong pakialam kung sino ang nagpapasok sa'yo rito. Kung saan ka galing, doon ka bumalik. Dito sa akin. Ano ba talaga ang problema? Hayaan na. Mas mabuting pakinisin muna. Lolo Fu, hindi na pwedeng itaas pa ang temperatura. Magdudulot ito ng aksidente. Alam kong gusto ninyong itaas ang katumpakan. Pero ang biglang pagtaas ng temperatura ay delikado. Ano ang alam mo? Alam ko naman na delikado ito. Pero kung hindi susubukan, paano naman? Unlad ang teknolohiya, ha? Umalis ka dyan. Lolo Fu, mag-ingat. Lola Fu. Ayos lang po ba kayo? Imposible ito. Ano ba talaga? Ang naging problema? Maestro, Ayos lang po ba kayo? Bakit nasira ang makinang ito? Ikaw na naman, Kung may mangyaring masama, sa maestro ko.
Babayaan mo ito ng buhay mo. Si Lolo Fu mismo ang nag-operate. Ako pa nga ang nagligtas sa kanya. Ikaw na isang hamak na tao. Wala kang alam. Paano kung sabihin ko? Kaya kong lutasin ang problema ni Lolo Fu? Hahaha. Ikaw? Ay, hindi na nakakagulat. Sino ba naman ang magsasabi na ikaw ay nakapasok lang dahil sa koneksyon? Nagmamayabang ka pa sa harap ko. May kasabihan nga, ano ba yon? Nagmamagaling sa harap ng eksperto. Hahaha. Paano kung malutas ko? Anong gagawin mo? Hayaan mo siyang subukan. Kahit may 1% posibilidad lang. Kailangan pa ring subukan. Perfecto. Binata. Humihingi akong paumanhin sa aking pagiging padalos-dalos kanina. Patawarin mo ako. Bakit ka ba ganyan ka-excited? Nagkataon lang yan. Ikaw rin, nagkataon lang. Lumabas ka. Binata. May isa pa akong tanong. Gusto kong humingin payo sa'yo. Pwede kong subukan. Maestro. Dito sa sasakyan number 3, may problema. Pakitingnan po. Matsiaojun. Ayos ka lang ba? Siyempre, ayos lang ako. Oh, pakitingnan po kung akma sa kinakailangan. Hindi ba tunog ng pagsabog yon kanina? Oh, parang gusto mo pa nga. Ang tulad mong walang alam. Puro lakas lang ang alam. Paano kung magkaproblema uli sa susunod? May kaunting paglihis sa katumpakan nito. Pero napakagaling na nito. Dati, sinubukan naming iproseso ang T6 level na shaft. At walang pagbubukod. Lahat ay nabigo. Magandang simula ito. Dahil may ilang tao na nagtaas ng resistensya. Ito ang dahilan kung bakit lumihis ng 4 na puntos ang katumpakan. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang may nanggulo? Kung gayon, kailangan nating tanungin. Si Matsiaojun, tama ba ako? Anong nangyari? May lihim na nagtaas ng resistensya ng makina para habang nag-ooperate ako, masunog ang circuit at magkaroon ng short circuit. Tama ba ako? Mawenha, ipaliwanag mo sa akin. Anong nangyayari dito? Master, paninira lang po yan. Bakit ko naman gagalawin ang makina niya? Dahil lang sa kanya? Sa koneksyon niya kay Miss Ning. Nahuli ko siya. Siya ang laging pumapasok dito. Nakikialam. Nakita po yan ng lahat. Master Ma, pumunta ka muna sa workshop. Sa ngayon, hindi pa kita kailangan dito. Umalis ka na. Lolo Fu. Ayos na po ba kayo? May sakit po kayo sa puso. Kailangan niyo pong magpahinga. Hindi ko masolusyonan ang ilang technical na problema. Kaya hindi ako makapagpahinga. Magpahinga po muna kayo. Ako na po ang bahala. Sa wakas, nagtagumpay. Ay, bilisan mo, sabihin mo sa akin. Paano mo nagawa yan? Hahaha. Ang teknolohiyang ito, ilang taon na akong pinahirapan nito. Ngayon, sa wakas, may pagmamalaki ko na. Pupuntahan ko na si Boss Ning para magpatawag siya ng press conference. Iaanunsyo na sa wakas ay nalampasan na ng Ning Group ang T6 level na technical na proseso. Mas Xiao Jun, pupunta na ako para dumalo sa press conference. Ang batch na ito ng mga piyesa na pinino ang pagkakagawa ay ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buong responsibilidad. Said, Huwag na huwag itong ipapalam dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating Ning Group. Boss Ning, makakaasa po kayo. Ayusin ko po ang pag-iingat nito. Mabuti. Mas Xiao Jun, galingan mo. Sabihin mo lang ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Ay, Maestro Ma, hinahanap ka ni Lolo Fu. Said, hindi ba't siyong Master Ma yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Mas Xiao Jun, gago ka. Niloko mo ako gamit ang peking impormasyon. Paano mo naman nasabing fake? Si Boss Ning mismo ang nag-utos na napakahalaga ng impormasyong ito. Kaya gumawa ako ng fake.
Baka may balak ka sa impormasyong yon. Tinitingnan ko lang naman. Tinitingnan ko lang naman. Said, hahaha. Mas Xiaojun. Humanda ka lang. Kapag nakuha ko na ang datos, makakagawa rin ako ng mga dekalidad na piyesa. Ang Machiaojon na yan, napakatuso. Peke ang mga datos na nakuha ko. Hindi ka naman niya pinaghihinalaan. Di ba? Sa tingin ko, hindi. Pero ako, pinaghihinalaan ko. Ang impormasyon na hawak niya, puro pek. Ibig mong sabihin, may tinatago siya. Kung hindi, diretso na lang nating kidnapin siya. Papilitin siyang ibigay ang teknolohiya. AMM. Machiaojon, ako ito. Bakit ka nandito? Machiaojon, sino ba ang kinalaban mo? May kakampi sa Underworld. May utos na patayin ka. Gayon, ang lahat ng Mga tao sa underworld ng Jesus City. ay hinahanap ka. Mayroong isang tao na target ako. Hindi ko mahanap. Ang alam ko lang, malaki ang koneksyon ng taong ito. Machiaojon, umalis ka na agad. Umalis ka sa Haishu City. Kaya ko lang silang pigilan. Nang kaunting panahon, kung magtatagal pa, huli na ang lahat. Hindi pwede. Kailangan kong malaman kung sino ang kalaban ko. Pero ikaw lang mag-isa. Paano mo lalabanan ang buong underworld ng Haishu City? Hindi ba't kasama kita? Emie, Mas Xiaojun. huwag mo akong sisihin. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili mo. Dahil kinalaban mo ang hindi dapat kalabanin. King. Bakit ikaw? Pati ba ikaw, papatayin ako? Ang mahalaga ng buhay mo. Kahit hindi para sa sarili ko, kailangan kong gawin ito para sa mga tauhan ko. King. Kailangan ba talaga nating magpatayan? Machiaojon, mahal mo ba ako? Ha? Machiaojon, sumama ka na sa akin. Pumunta tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. At doon tayo manirahan. Bibigyan kita ng napakaraming anak. 8 King. Pinapanood tayo ng lahat. Huwag ka nang umarte pa. Baka mahuli ka pa. Machiaojon, hindi mo ako mahal. King, patawad. Huwag ka nang magulo. Sage, gawin mo. Kung hindi mo ako mahal, mamatay ka na. Bakit? Bakit hindi mo ako mahal? Bakit? Boss. Patay na si Mas Xiaojun. Dalhin na natin siya pabalik para makuha na natin ang gantimpala. Umalis kayo. Umalis kayong lahat. Gusto kong makasama siya. Hoy, teka lang. Bakit ka biglang nagdagdag ng eksena? Hindi ko natuloy alam kung paano ko itutuloy ang pag-arte. Hindi ako umaarte. Kung balang araw, talagang lolokohin mo ako, di ako nang. Haha, sige na, hindi na kita asarin. Ngayon, ano ang susunod? Nagagawin natin? Kailangan muna nating makahanap ng lugar. Magtago ng ilang araw para iwasan ang gulo. Tara. Anong nangyari? May sumusunod sa atin. Anong gagawin natin? Hubarin mo ang damit mo. Sa oras na to, hindi yata ang kopyan. Ano ba ang iniisip mo? Suotin mo ang jacket ko para maagaw mo ang atensyon nila. Hahanap ako ng tulong. Ito ang aming emergency hiding place. Ligtas dito. MM. Magpahinga ka muna. Ikaw na sugatan ka. Binaril ako. Nasa loob pa rin ang bala. Kailangan nating pumunta agad sa ospital. Hindi pwede. Puno mo humahabol sa atin sa labas. Hindi ligtas lumabas ngayon. Hindi pwedeng ipagpaliban ang sugat mo. Ikaw ang tumulong sa akin na alisin ang bala. Ha? Kaya mong i-weld ang ganoong kapresisong kompas. Kaya mo ring alisin ang bala. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Magtiwala ka sa sarili mo. Malamig. Malamig pa rin kahit ganito. Anong gagawin?
Gising ka na. Anong gusto mong kainin? Igagawa kitang almusal. Sugatan ka pa. Ako na lang. Salamat sa'yo. Kagabi, Oh. ang utos na patayin ka. Alamin ko yan. Si Mawenhua. Gusto niyang nakawin ang research ng Ning Group. Pero malinaw na. Isa lang siyang piyesa. Sa likod niya, may nagmamanipula pa. Susundan ko yan. Magpahinga ka muna. Pagalingin mo muna ang sugat mo. Huwag mong sabihin sa akin na sa organisasyon ninyo, ikaw lang mag-isa. Sa totoo lang, sa organisasyon namin, may trader din. Ang pagkasugat ko. Dahil sa pagtataksil. Anong gusto ninyong gawin? Kung pera ang kailangan ninyo, kaya kong ibigay. Huwag kang magkunwari. Ang impormante mo, nahuli na namin. Zuke, Emie. Ma Xiaojun, umatras ka na sa operasyon. Masyadong delikado. Dahil delikado, mas lalo akong pupunta. Seryoso ako. Noon naisip ko, dahil sa galing mo sa welding, mas madali kang makakapasok sa Ning Group. Pero ngayon ang sitwasyon ay ganap nang wala sa kontrol. Ikaw, pati na rin ako, ay nasa panganib ang buhay anumang oras. Seryoso rin ako. Dahil delikado, mas lalo akong hindi pwedeng umalis sa tabi mo. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Para sa akin, karapat-dapat ka. Mat Xiaojun. Papasok na sila. Anong gagawin natin? Nasaan si Xiao Jun? Anong Matsiao John? Hindi ko alam. Huwag kang magkunwari, gago. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Tara. Sasama ako sa'yo. Magpagaling ka ng maayos. Kaya ko. Matsiao John, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Tumahimik ka. Ang T6 level na teknolohiya sa precision machining. Ibigay mo sa akin yan ngayon. Kung hindi, mamamatay siya. Hindi ko yan may bibigay. Kung gayon, panoorin mo ang babae mo. Mamatay sa harap mo. Sandali. Kung gusto mong makita, may papakita ko sa'yo. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Hindi ko sasabihin. Hindi ko ipagkakanulo ang aking amo. Sasabihin mo o hindi. Sasabihin ko. Ang nakipag-ugnayan sa akin ay isang lalaking nakaitim. Hindi ko siya makita. Ang alam ko lang, lalaki siya. Iyon lang ang alam ko. Umalis ka. Opo. Matsiao John, akala ko, hindi na kita makikita uli. Baliw ka ba? Hindi ba't bumalik na ako? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Matsiao John, umalis na tayo rito. Manirahan tayo sa ibang syudad. At saka, si Xiaotsu, hindi ba't nag-aral siya sa ibang lugar? Sa ganoong paraan, maaari pa tayong umupa ng bahay, malapit sa kanyang eskwelahan, para mas madali mo siyang maalagaan. Matsiao John, ordinaryong tao lang tayo. Masyadong delikado ang masangkot sa ganitong labanan. Kung hindi mo man iniisip ang sarili mo, isipin mo naman ang mga taong nasa paligid mo. Pasensya na, Ed King. Hindi pa ako pwedeng umalis dito. Hindi pa natutukoy ang utak sa likod nito. Ano bang pakialam mo? Dahil ba yan sa babaeng yan na silang yan? Ano bang kulang sa akin kumpara sa kanya? Ano bang ginagawa mo? Inaamin ko, mas maganda silang yan sa akin. Pero, mas maganda ang katawan ko kaysa sa kanya. Huwag kang masyadong mag-isip. Silang yan. Ilang beses na niya tayong niligtas. Ngayon, siya naman ang may problema. Kung hindi natin siya ililigtas, tao pa ba tayo? Wala akong pakialam. Basta, hindi kita hahayaang gumawa ng delikadong bagay. King. Pasensya na. Kailangan ko pang alagaan silang yan. Anong nangyari? Uy, sasabihin ko sa'yo. Sobrang alerto ng mga tao sa loob. Mag-ingat ka. Hindi na ligtas dito. Umalis na tayo agad. Ayos lang ba ang sugat mo? Ayos lang. Anong sitwasyon sa labas ngayon? May mga nagbabantay sa labas. Pinatulog ko na sila. Pero, baka paparating na ang mga tao nila. Tara na, bilis. Sandali lang. Hindi rin solusyon ang patuloy na pagtatago. Gawin natin now. Baliktarin ang sitwasyon. Paano mo binantayan?
Pasensya na, kuya. Kuya, kanina. Nawala ko sila at tinatulog ako. Alagang pasensya na, kuya. Ngayon, hanapin mo sila agad para sa akin. Ah, ano? Yung pinapagawa ko sa'yo. Kumusta? Pasensya na po. Hindi naging maayos ang trabaho ng tauhan ko. Nakatakas siya. Wala kang silbi. Anong pakinabang ko sa'yo? Nagpadala na ako ng iba pang tao para hanapin siya. Magkakaroon agad ng resulta. Agad? Gaano kabilis ang agad? Gusto ko ng eksaktong oras. Ang taong katabi ni Ma Wenhua, siya siguro ang utak sa likod nito. Sayang, nakatalikod siya. Hindi ko masyadong makita. Wala kang silbi. Anong pakinabang ko sa'yo? Ning Yuanshan. Sigurado ka bang sining Yuan Shan? Ang layo natin. Nakikita mo ba ng malinaw? Sigurado ako. Sining Yuanshan nga. 3 lang sila. Hulihin na natin siya ngayon. 3 lang sila. Hulihin na natin siya ngayon. Teka. Huwag muna tayong kumilos. May mga nakatagong mamamaril. Bumalik muna tayo. May paraan ako. MM. Miss Leng, bakit mo ako kinapunta rito? May dinala akong tao. Para makita ka. Mat Xiaojun. Hindi ka patay. Mabuti naman. Ano? Sinasabi ninyo na ang tatay ko ay nagbebenta ng mga sikreto at gusto pa niya kayong patayin. Impossible. Miss Ning. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong ibigay ang peking impormasyong ito sa tatay mo. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. May isa pa akong bagay. Miss Ning, sana ay matulungan mo akong mangolekta. Ang ebidensya sa mga krimen ni Ning Yuanshan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Gusto ninyo akong ipagkanulo ang sarili kong ama? Kung hindi makikipagtulungan si Ning Weiwei, mahihirapan tayong makuha ang ebidensya. Laban ka Ning Yuanshan. Huwag naman tayong masyadong pesimista. Isipin na lang natin ang maganda. At least, hindi nila makukuha ang teknolohiya ko. Hindi pa rin tayo talo. Bukas ng 2 AM, Magkakaroon ng press conference. Ang Ning Group. Mag-anunsyo sila ng isang siyentipikong pananaliksik. na magdudulot ng malaking pagbabago. Sa buong mundo. Sa huli, nakipagtulungan din si Ning Weiwei sa amin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Maghanda na tayo agad. Bukas, kailangan nating makapasok sa press conference. Aba, Engineer Ma. Ngayon, ay nagpakumbaba ka. Pa dumalo sa press conference ng Ning Group. Wala siguro kayong invitation. Ano? Ngayon, ang bagong teknolohiya namin ay personal kong. Pinag-aralan kasama si Elder Fu. Huwag mong isipin na ikaw lang ang may kakayahan. Sa harap ng Ning Group, wala kang silbi. Tara na. Huwag mong pansinin ang ganyang klaseng tao. Mas Xiaojun, Miss Leng, nanito na pala kayo. Nanito na pala kayo. Mga kaibigan ko sila. Hindi na nila kailangan ng invitation. Wiwi. Anong ibig mong sabihin? Para na, ipapasok ko kayo. Mat Xiaojun, tama ka nga. Nakikipagsabwatan nga ang tatay ko sa mga dayuhan. Ito ang nakuha ko sa computer niya. Ang mga nakitang datos. May isa pa. Narinig ko sa press conference ngayon. Balak ni Papa na ibenta ang core technology sa mga dayuhan para sa joint development. Hindi ba't binigyan mo siyang peking datos? Bakit nakagawa pa rin si Ning Yuanshan? Ang tapos na produkto? Matapos makita ni Lolo Fu ang datos, binago niya ang ilang mahahalagang parameter. At kasama si Ma Wenhua, matagumpay nilang na-develop ito. Naku, mahirap na yan. Kung ang Ning Group ay makikipagtulungan talaga sa mga dayuhang kumpanya, mas magiging mahirap para sa atin. Napigilan sila sa legal na paraan. Magiging problema yan. Huwag kang mag-alala. Masisiguro ko na hindi nila makukuha ang aking core technology. Ngayon, ibabalita ko sa inyo ang isang napakagandang balita. Ang aking Ning Group ay nakapag-develop na ng isang precision machining part na may T6 level na katumpakan. Alam naman nating lahat, ang katumpakan ay kailangan umabot sa mas mababa sa 100 nanometer para matawag itong T6 level. Ito ang pinaka-advanced na teknolohiya sa kasalukuyan. Kaya lang nilang gawin ay 70 nanometer. Ang Ning Group ko ay nakalampas na sa 50 nanometer. Ang teknolohiyang ito, balak namin na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Kroiber Company para sa mas malalim na pananaliksik at pagpapaunlad. Ito ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Ning Yuanshan, bakit mo ibebenta sa mga dayuhan? Ang Kroiber Company ay napakalakas. Sa pakikipagtulungan lang sa kanila, tayo magtatagumpay. Hindi mo naiintindihan ang mga bagay sa negosyo. Huwag kang makialam. Hindi ako sumasang-ayon. Ito ang pinaghirapan ko sa pananaliksik. Sa loob ng mahigit 10 taon. Anong karapatan mong ibenta ito? Ang teknolohiyang ito ay pag-aari ng Ning Group ko. Kahit kanino ko gusto ibenta ko. Umalis ka. Ikaw.
Lolo Fu, huwag kang magmadali. Ning Yuanshan, talaga bang naniniwala ka na ang mga prosesong iyon ay umiiral? Ang pagtaas ng katumpakan ng 40 nanometer ng sabay-sabay ay hindi pa naririnig. Paano mo masisigurong totoo ito? Ma Wenhua. Kung hindi sila naniniwala, lumabas ka at ipakita mo sa kanila. Anong gagawin? Ma Wenhua, kahit na medyo masama ang ugali niya minsan, malakas ang kakayahan at teknikal na kaalaman niya. Kaya niya talagang gawin yan. Huwag kang mag-alala. Manood ka lang. Totoo nga. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Dati, binigyan kita ng pagkakataon para makapasok sa Ning Group, pero lagi kang makitidang isi. Hindi mo kayang makita ang iba na umasenso. Dahil sa'yo, naaksidente si Wenhua. Ikaw talaga. Palagi kang mayabang. Ngayon, ayos na. Ang bagay na ipinagmamalaki mo, kaya rin itong gawin ni Wenhua. Kaya rin itong gawin ni Wenhua. Elder Ning, bakit mo pa siya kinakausap ng ganyan? Isa lang siyang magsasaka. Hindi nga nakatapos ng kolehiyo. Ano ang alam niya sa teknolohiya? Ayaw mo lang lokohin si Atwiwi. Ayaw mo lang lokohin si Atwiwi. Sa tingin ko, isa lang siyang manloloko. Ha. Paano mo naman nilalait si Ma Xiaojun? Ha. Late? Ang piyesang ito ay ako ang gumawa. Hindi si Ma Xiaojun ang gumawa nito. Kalokohan. Malinaw na gawa ito ni Ma Xiaojun. Oh, gusto mong sabihin, siya ang nag-research ng impormasyong ito. Tama? Nasaan ang ebidensya? Sino ka ba para magsalita? Anong ginagawa mo? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang orihinal na piyesa na ginawa ni Lolo Fu ay ako ang nagproseso. At ang ginawa mo ay hindi magagamit sa proyekto. Impossible. Sinunod ko ang blueprint ng proseso. Hindi ito possible. Siguradong ginalaw mo ang gamit ko. Ninanakaw mo ang piyesa ko. Hindi ba? Hay nako, gusto mo bang malaman kung paano ko ito ginawa noon? Sasabihin ko na sa inyo, ang impormasyon na 2 beses ninyong ninakaw mula sa akin ay fake lahat dahil ang prosesong iyon ay hindi talaga umiiral. Anong sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ang mga produktong nakita ninyo ay manumano kong ginawa isa-isa. Ginawa lang sa kamay? Ha. Naku, engineer ma. Nano-level na piyesa yan. Gagawin mo lang sa kamay? Ha. Kailangan mong mag-isip bago ka magyabang. Alam mo ba yon? Ning Wiwei. Hindi kaya ikaw ay naloko lang ng mga kalokohan niya. Hindi. Noon, nakita ko mismo siyang gumawa. Aba, sig, Ma Xiaojun, hindi ba't napakahusay mo? Kung gayon, ipakita mo sa lahat dito kung paano mo ginawa. Paano mo ginamit ang kamay mo para makagawa ng nano-level na presisyon. Kung gayon, panoorin nyo ng mabuti. Seg. Kumusta? Nagtagumpay ba? Sa tingin ko, nagtagumpay ako. Wala lang yan. Ang yabang. Talagang nagawa niya. Walang galos. Magandang araw, Ginoong Ma. Ako ang kinatawan ng Kroeber Company. Mula sa China, inaanyayahan kitang pag-usapan ang isang mahalagang kooperasyon. Diretsahin mo na. Gusto ninyo akong magproseso ng produkto para sa inyo? Alagang diretsahan kayong magsalita. Ganito na lang, magkano ang gusto ninyo? Naniniwala ako na sa buong mundo, wala nang makakahanap ng kumpanyang tulad namin, na may ganitong kakayahan. Tama. Talagang napakalakas ng kumpanya ninyo. Kaya pumayag na si Ginoong Ma. Pero ang gusto kong sabihin ay, ang teknolohiyang ito ay teknolohiya namin. Hindi karapat-dapat ang mga dayuhan na magkaroon nito. Boss Ning, empleyado pa rin ba ninyo si Ma Xiaojun? Sunning Group. Mula ngayon, ang aming kumpanya ay puputulin ang lahat ng kooperasyon sa inyong Ning Group hanggang sa ibigay ninyo ang teknolohiyang ito. Mga Ginoo, ang aming Ning Group ay may kailangan pang ayusin na pribadong bagay. Patawad sa hindi sapat na pagtangga. Sana maintindihan ninyo. Ma Xiaojun, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Ang unang pagpipilian, manatili ka sa aking Ning Group. Iproseso mo ang mga piyesa para sa akin. Huwag kang umalis kahit isang hakbang. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Pinipili ko ang pangalawang opsyon. Gusto mo talagang mamatay? Ano? Kung gayon, pagbibigyan kita. Teka! Ito ang ebidensyang pakikipagsabuatan mo sa labas at pagtataksil sa mga sikretong industriya. Sa kabilang lahat,
Magpapabulag ka pa rin ba sa katotohanan? Ning Weiwei. Naglakas loob kang ipagkanulo ang sarili mong ama. Tay, sumuko na po kayo. Hindi po ba? Impossible. Miss Leng. Oh. Zhu Kue. Naglakas loob kang mag-isa na pumasok sa Ningru. Talagang may kakayahan ka. Emie, Oh, bakit ka naman nagka-interest na makipag-date sa akin ngayon? Huwag kang magbiro. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Nahuli si Ning Yuanshan. Interesado ka bang sumali sa aming organisasyon? Walang interest. Sabihin mo, tinulungan ko kayong hulihin si Ning Yuanshan. Mayroon bang gantimpala? Wala. Ang kuripot mo. Sage, alis na ako. Ma Xiaojian, huminto ka. Naalala mo pa ba ang kompas na iyon? Gusto mo bang malaman ang sikreto nito? Ang kompas na iyon? May kinalaman iyan sa isang kayamanan noong panahon ni Yongle. Alam ko. Ang pagiging masela ng kompas na iyon. Huwag na nating pag-usapan ang mga sinaunang tao 600 taon na ang nakalipas. Kahit ang mga modernong tao, hindi rin ito kayang gawin. Kung hindi, hindi ka namin hahanapin. Kung gusto mong malaman pa ang iba, pumunta ka sa bahay ko. Mag-isa ka lang nakatira. May kakaiba ba doon? Mag-ingat ka. Malakas ang taong ito. Mauna ka na. Ako na ang bahala. Lolo Teo, si Ma Xiaojian, nakapasa na ba siya sa iyong pagsubok? Binata, maligayang pagdating sa Buriao 101. Teka lang. Hindi pa ako pumapayag. Ano ba itong Buriao 101 ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Kasalanan ko. Sa sobrang tuwa ko, nakalimutan kong magpakilala. Tulad ng nakikita mo, ang misyon namin ay protektahan ang kaligtasan ng lupaing ito at alisin ang lahat ng nakatagong kalaban. Ako si Tutiangang, codename Kyongki. Ako ang pinuno ng Buriao 101 sa Zhuhai branch. Kung may hindi ka naiintindihan, pwede mo akong tanungin. Kung sasali ako sa inyo, ano ang benepisyo? Halimbawa, ilang kapangyarihan, o kaya, maraming pera. Wala. Kung gayon, pasensya na. Marami pa akong pinapakain sa pamilya ko. Ma Xiaojian, paano mo nagawa yan? Iba-iba ang gusto ng bawat isa. Hindi na kailangang pilitin. Hindi pa ba gumagaling ang sugat mo? Seg, bigyan kita ng ilang araw na bakasyon. Samahan mo si Emarma. maglibang ka ng husto. Kumusta? Palagi mong sinasabi na wala akong oras para samahan ka. Ngayon, masaya ka na, di ba? MMMM. Kuya, gusto kong mag-car. Said. Lumabas na nga tayo para maglibang, nakasimangot ka pa rin. Hindi ka naman siguro nagagalit dahil tinanggihan ko si Lolo Tu. Di ba? Alam mo pa pala, alam mo ba, kung gaano karaming magandang salita ang sinabi ko tungkol sa'yo? Sa harap ni Lolo Tu? Pero ang ipinakita mo ay parang isang sakim na tao. May mga bagay na mas madali kong magagawa sa labas, kaysa sa loob ng Bureau 101. Tulad ng paghahanap ng trader para sa'yo. Patawad, nagkamali ako sa'yo. Bakit ang tagal ni Oyaotse? Hindi pa siya bumabalik. Walang sumasagot. Baka may nangyari sa kanya? Maghiwalay tayo sa paghahanap. Malandi ka. Nakabangga ka na nga ng aw. Ikaw pa ang may ganang magalit, di ba? Siya naman ang unang bumangga sa akin. Kuya. Ano ba yan? Bitawan mo ako. Anong ginagawa ninyo? Sila ang nanakit sa kapatid ko. Bakit ako ang hinuhuli ninyo at hindi sila? Hayaan mo akong imbestigahan muna bago tayo mag-usap. Manatili ka lang diyan. Ayon sa inyong utos, dinala na namin ang kapatid ng batang yan sa lugar na dapat niyang puntahan. Anong ginagawa ninyo? Hahanapin ko ang kapatid ko. Ang kapatid mo ay dinala na namin sa ospital para imbestigahan. Sabihin mo, Anong ospital? Bata. naglakas loob kang saktan ang security personnel. Gusto mong mamatay. Tigil. Ziziku. Ang batang yan ay ayaw sumunod. Nasaan ang isa pang babae? Dinala na namin siya. Ma Xiaojian,
Huwag ka munang mag-alala. Inahanap ko na. Sa mga tauhan ko, malamang ay mabilis siyang mahahanap. Salamat, 8 King. Nawala si Uyaotse habang nasa pangangalaga ko. Kaya responsibilidad kong hanapin siya. AMA, hindi ninyo nabantayan ng maayos noon. Anong silbi ng paghahanap ngayon? Hi, Mga Etko, anong oras na ba? Pwede ba tayong huwag ng mag-away? Mga Etko, anong oras na ba? Pwede ba tayong huwag ng mag-away? Kung gusto ninyo si Machautse, ibigay ninyo ang susi ng loopan kapalit niya. ikaw. Samahan mo akong makipagkita kay Lolo Tu. Humanap ng paraan para maibalik si Uyaotse. Mat Xiaojun, ipakikilala ko sa'yo. Si Weiwei ay membro na rin ng Bireo 101. Siya ang pangunahing responsible sa pag-aaral ng loopan. Mat Xiaojun, ang tungkol kay Xiaotsu. Alam ko na ang lahat. Inutusan ako ni Lolo Pu na tulungan ka ng buong puso. Lolo Tu, makakaasa po kayo. Si Xiaotsue at ang loopan, titiyakin kong ligtas ko silang. May babalik sa inyo. Mag-ingat kayo, mag-ayos ako ng mga tao sa labas para tumulong sa inyong paghuli. Ma Xiaojun, ikaw ang umakit ng atensyon nila. Ako ang lihim na huhuli. Kuya, iligtas mo ako. Nandito ang tao. Dala mo na ba ang gamit? Ibigay mo sa akin ang gamit. Gusto kong suriin ang kalidad. Takbo, may sniper. Huwag kang gumalaw. Bumalik muna tayo. Pasensya na. Kung hindi lang dahil kay Xiaotsue. Hindi mo yan kasalanan. Kahit wala si Xiaotse, magkakaroon pa rin iba. Sadyang pinagplanuhan ng hustong kalaban. Para lang sa loopan. Hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang layunin, hindi sila titigil. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang hanapin ang loopan. Higit pa rito, mas sinaalala ko ang espiya. Ang operasyong ito na pinlano natin. Napakadetalyado nito. Pero nahalata pa rin kalaban. Nang maaga, Ang planong ito, maliban sa atin, ay sina Ning Weiwei at Lolo Tu lang, ang kasama. imposible. Alam kong pinaghihinalaan mo si Lolo Tu. Pero ako ay si Lolo Tu. Mula pagkabata pa lang, mas kilala ko siya kaysa sayo. Pasensya na. Pero sa Lolo Tu kasi, Huwag kang mag-sorry. Naintindihan ko. magplano na lang tayo para sa susunod na hakbang. Gusto na gusto ang Kroeber Company, ang teknolohiya ang Ning Group, para lang sa kompas. At dito sa bansa, ang makakagawa niyan, bukod sa Ning Group, ay ang pamilyang Shen Empire. Na Shen, Kung gayon, pupunta ako sa Shen Empire para tingnan. inihanda ko na para sayo ang bago mong pagkakakilanlan. Ang pangalan mo ay Majan. Isa kang engineer na galing sa ibang bansa. Dahil sa problema sa pamilya, pinili mong bumalik sa Jesus City. Bukod pa rito, kailangan mo ring isang tao na magpapanggap na asawa mo. Ako na ang gagawa niyan. Tandaan mo, 6 na buwan pa lang tayong kasal. Wala akong trabaho. Ikaw ang bubuhay sa akin. Miss Leng, marami kang ginagawa. Ang pagpapanggap na asawa ni Ma Xiaojun. Ipaubaya mo na lang sa akin. Kaya ko rin, may alam ako sa mechanical principles. Ang pinakaangkop na makasama ni Ma Xiaojun ay ako. Kung gayon, hayaan na lang natin si Ma Xiaojun ang magdesisyon. Pero ito, paano kung si Kingping na lang ang hayaan natin? Miss Ning, marami ka nang nakilala. Leng yan, kailangan mong isipin ang mas malaking larawan. Paano kung pag-usapan pa natin? Hindi na kailangan. Tama ka. Ito ang pinakamakatuwirang kaayusan. Mahal ko. AME. Ito ang Research and Development Department ng aming Shen Empire. Marma. Maganda nga ang iyong resume. Ngunit, kailangan mo pa ring dumaan sa isang panahon. Ang pagsubo, bago ka may talaga sa isang formal na posisyon. Sana ay maintindihan mo. Ayos lang.
Dahil galing ka sa ibang bansa, dapat pamilyar ka sa imported na makinang ito. Kung gayon, pakitulungan mo ako na ayusin ang makinang ito. Sage, Hoy, baguhan. Sino ang nagsabi sa'yong hawakan ang piyesa na yan? pinapagawa sa akin ni Supervisor Liu. Kalokohan. Imported na makina yan. May intindihan mo ba yan? Ikaw na baguhan, doon ka na lang. Mag-assemble ng piyesa. Paano kung kaya kong ayusin? Kung kaya mong ayusin, agad akong hihingi ng tawad sa'yo. MEA, Kaya mo ba talaga o hindi? Kung hindi, lumayas ka diyan. ang lalaki, hindi dapat sinasabing hindi niya kaya. Panoorin mo. Ayos na. Humihingi ka na ng tawad. Ikaw naman, wala ka bang galang? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng tumigil na kapag maganda na ang resulta? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, may dapat humingi ng tawad sa akin. Hindi pwede. Gusto kong makipagkumpetensya ulit sa'yo. Magkumpetensya tayo sa pag-assemble ng piyesa. Sa loob ng 3 minuto. Kung sino ang mas maraming mabuo, siya ang panalo. Sa loob ng 3 minuto. Kung sino ang mas maraming mabuo, siya ang panalo. Sage. Wow. Ang galing naman ng bagong dating. 11 na agad ang nabuo niya. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinaharangan? Ay, nahawakan ko ang kamay niya. Nahawakan ko ang kamay niya. Apos na ang oras. Panalo si Magong. Tapos na ang laban. Alam mo na siguro ang gagawin mo. Di ba? Akasalan mo siya. Akasalan mo siya. Akasalan mo siya. Hoy! 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 Binubuli niyo ang babae. Anong klaseng lakas yan? Kung matapang kayo, ako ang labanan nyo. Anong ingay yan? Hindi ba kayo magtatrabaho? Lumabas kayo. Alis. Alis. At ikaw rin. Miss Shen, nandito kayin pala. Miss Shen, nandito kayin pala. Siya? Sino siya? Siya ang walang iba kundi ang tinaguriang reyna ng Shen Group, ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Si Shen Mingyu. Bakit ko pa sinasabi sa'yo yan? Mas Xiaojun, unang araw mo pa lang, gumagawa ka na agad ng gulo. Pumunta ka sa IR at mag-report. Sandali. Ikaw si Ma Xiaojan, tama? Magaling ang kakayahan mo. I-promote siya agad. Ito. Miss. Ebidensya. Ngayon, paano natin mahahanap ang kompas? Bakit ka nandito? Tungkol sa nangyari kaninang umaga, gusto ko sana magpasalamat sa'yo. Tapos pumunta ako sa opisina mo, pero wala ka. Gusto mo magpasalamat sa akin? Simple lang. Samahan mo ako sa bar mamaya. Sage. Hindi ka ba galing sa ibang bansa? Akala ko, karaniwan na sa'yo ang magbar. Hindi ko inakala na ganyan kaka-conservative. Kahit na sa ibang bansa, hindi naman lahat mahilig magbar. Dahil nandito ka na, dapat sulitin mo na. Tara, cheers. Majun na lang ang itatawag ko sa'yo. Kagagaling mo lang sa high school. May gusto ka na ba? Kasal na ako ng kalahating taon. Kung gayon, lumabas ka ng ganito gabi. Hindi ba siya magagalit? Paumanhin, Miss Shen. Pupunta lang ako sa banyo. Maganda. Hindi ka ba nababagot mag-isa? Alice. Pag nasa bar, kailangan magkakawala ka. Sage. Humanda ka. Hintayin mo lang. Miss, Anong gagawin ninyo? Ano? hindi ba't sinabi ko na sa'yo kanina? Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Halika. Bitawan mo ako. Anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo ring sumama? Umalis ka. Anong gagawin mo? Kapag lumapit ka pa, sisigaw ako. Sino ang sisigawan mo? Hindi ba't maganda rito sa liblib na lugar? Ay, Umalis ka na. Ayos ka lang ba? Ihahatid kita sa bahay. Seg. Bakit ang gabi mo na umuwi, ha? Ha? Bakit amoy pabango ka? Sabihin mo, kaninong pabango yan? Kasi, dinala ako ni Shen Mingyu sa bar. May nang istorbo sa kanya.
Tinulungan ko siyang makipag-away. Baliw ka ba? Siya ang reyna ng Shen Empire. Paano siya maaapi? Sinusubukan ka lang niya. Tama. Si Shen Mingyu, saan man magpunta, laging may kasamang bodyguard. Ma Xiaojun, naloko ka. Anong gagawin ko? Mas Xiaojun, tara na, umalis na tayo. Ay, hindi naman ganoon kalala. Kahit pa niloloko niya ako. Ano naman? Isipin mo, isang babae, inaapi sa harap ko. Hindi ko talaga kayang manahimik na lang. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Ma Xiaojun, ngayon, kailangan mo mag-ingat ng husto. Mahjong, pinapaayos ko lang sa'yo ang makina. Bakit ang tagal mo? May 5 pang makina doon na kailangan ayusin. Hindi ka uwi hanggat hindi mo natatapos yan ngayon. Narinig mo ba? Bakit naman? Hoy, Anong ugali yan? Gusto mo bang ipa-terminate kita? Sayar. baka naman. Dahil nakita mong pinapaboran ako ni Miss Shen. Sinasadya mo lang akong guluhin? Anong ibig mong sabihin? Subukan mong ulitin yan. Miss Shen, Maganda ang performance ni Mahjong nitong mga nakaraang araw. Plano kong ipromote siya bilang supervisor. Miss Shen, huwag kang magpaloko kay Mahjong. Ang batang yan, sa trabaho, puro palusot. Tingnan mo, pinapaayos ko lang sa kanya ang makina. Sinasagot-sagot pa ako. Kung ganoon, bilang supervisor, maling pagpili ng tao. Ikaw na mismo ang pumunta sa IR para mag-resign. May technical meeting sa loob ng 3 araw. Maghanda ka. Samahan mo akong dumalo. Opo. Teka, Miss Shen, may bomba sa bag. Baliw ka ba? Anong pinagsasabi mo? Sino ang mga ngahas na galawin ang bag ni Miss Shen? Gusto mo bang mamatay? Paano mo nalaman? Nakita ko lang na may bagay sa loob ng bag. Kumislap ito. Miss Shen, Baliw lang yan. Tara na, wala ng oras. Ako na ang kukuha. Hoy, ikaw na mismo. Miss Shen, may bomba nga. Alisin mo yan. Kinansela ang meeting ngayon. Hindi. Mahjong. Sumama ka sa akin sa opisina. Sabihin mo na, bakit ka nagpakahirap? Para lapitan ako? Ano ang layunin mo? Kaysa sa tanong mo, mas gusto kong malaman ay, alam mong may bomba sa bag na yon, pero hinayaan mo pa ring pumunta ang bodyguard mo. Wala kang pakialam sa buhay nila? Ito ang trabaho nila. At saka, sa tingin mo ba, ang gustong pumatay sa akin ay makukontento lang sa pagpatay sa isang bodyguard ko? Pero kahit papaano, ang taong nag-alala sa isang bodyguard ay hindi masamang tao. Pero, gusto ko pa ring malaman ang layunin mo. Say. May iba nga akong layunin, pero kahit papaano, hindi ko kukunin ang buhay mo. May kinalaman sa kompas na yon? Matalino ka. Ang kompas na yon ay napakahalaga. Gusto kong ibalik mo yan sa Research Institute. Hindi ako naniniwala. Ito si Miss Leng ng Bureau 101. Ito si Ning ng Research Institute. Sa patotoo nilang dalawa, naniniwala ka na ba ngayon? Ang pamilyang Shen at pamilyang Ning ay laging may ugnayan. Kung gusto ninyo ang kompas, direktang sabihin kay Miss Ning. Sana sinabi mo na lang. Hindi na sana nagkagulo. Bakit pa kailangan magkaproblema? Tuso ang kalaban. Bago pa natin malaman ang lahat, hindi tayo dapat gumawang ingay. Miss Shen, sana maintindihan mo. Kalahating buwan na ang nakalipas. May isang dayuhan mula sa Kroeber Company ang lumapit sa kapatid kong si Shen Qianfeng. Gusto niyang kopyahin ang isang kompas. Pero masyadong komplikado ang proseso. Hindi pa namin ito nagagawa. Nasaan ang kompas ngayon? Nasa kapatid ko. Mag-host siya ng isang party. Sa bahay namin sa loob ng 2 araw. Maaari ko kayong ipasok doon. Pero, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Pinaghihinalaan kong may kinalaman. Ang kapatid ko sa nakaraang pagtatangka sa buhay ko. Gusto ko ang pangako mo na kapag kailangan ko ng tulong, tutulungan mo ako ng walang kondisyon. Said, pumapayag ako. Mabuti, magkita tayo pagkatapos ng 2 araw. Hindi ordinaryong babae si Shen Mingyu. Pumayag siyang tulungan tayo. Sa isang banda para pabagsakin ang kapatid niya. Sa kabilang banda, nagbigay pa siya sa atin ng pabor. Masasabing, 2 ibon sa isang bato. Ayos lang. At least may pag-asa tayong mahanap ang loopan. Sandali lang po kayo dito. Titingnan ko lang kung nandiyan ang kuya ko. Ano po ang pangalan ninyo, Ginoo? Bakit, may kailangan ka sa akin? Paano mo nakilala si Miss Shen? Paano ko nakilala si Miss Shen?
Wala kang pakialam doon. Hindi mo na kailangang malaman. Ano? Hoy, teka. Diresuhin na kita. May 3 ka ng babae. Sa tabi mo. Bakit kailangan mo pang? Guluhin si Miss Shen. Bakit? Gusto mo si Miss Shen? Bakit? Gusto mo si Miss Shen? Kung gusto mo siya, puntahan mo siya. Anong silbi ng paglapit mo sa akin? Hoy, bata. Binabalaan kita. Huwag kang magkakasama, baka magsisi ka. Kapag ginulo mo ako, hindi ito maganda. Para sa'yo. Ako ang magpapahirap sa'yo. Yang Master Zhang. Anong nangyari sa'yo? Wala to. Nadulas lang ako. Salamat sa kapatid na to. Tinulungan niya ako. Kung gayon, samahan kitang magpalit ng damit. Sige, ara na. Sa tingin ko, wala rito ang kompas. Umalis na tayo. Hoy! Paano mo nalaman na nandito ang kompas? Umalis muna tayo, saka na natin pag-usapan. May sumusunod sa atin. Bilisan nyo. King, dalhin mo si Weiwei at umalis na kayo. Kami na ang bahala sa likod. Si. Leopard, bakit ikaw? Umalis ka na agad. Hindi mo na ba ako pinakikinggan? Gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Siyempre, hindi sila makikinig sa'yo. Dahil nandito ang kanilang boss, ako. Boss Zhang, bakit pati ikaw? Para kalabanin kami. Dahil ang kliyente ay napakalaki ng impluensya. King, pwede kitang palayain. Pero, sila, kailangan nilang mamatay. Nagpapalipas kang oras. Nakipag-ugnayan na ako sa BDO 101. Gusto mo bang magpalipas ng oras? Sa tingin ko, hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Lolo 2, hayaan mo silang mamatay ng may kaalaman. Lolo Ter. Bakit? Ikaw ang pinakahuling tao na inaasahan kong magtataksil. Ikaw ang nagpalaki sa aming lahat. Paano mo nagawa ito? Lengyan, patawad. Bakit? Hindi ba ang iyong pangarap noon ay protektahan ang lupain na ito? Tama noon. Ngunit ngayon, Ning, sabihin mo sa kanila ang sikreto ng kompas. Natuklasan namin ni Professor Huang na ang metal sa kompas ay hindi galing sa Earth. Ibig sabihin, ito ay maaaring nagmula sa ibang planeta o marahil sa mga sinaunang tao. Hahaha. Naiintindihan mo na ba? Basta malaman natin ang sikreto ng lupan, makikinabang ang buong sangkatauhan. Kung ikukumpara dito, ano pa ang halaga ng aking mga pangarap? MEA. Ang ganda ng sinasabi mo. Pero hindi pa rin mababago. Ang pagiging traidor mo sa bayan. Gusto mong magsaliksik, hindi mo ba pwedeng kausapin si Ning Weiwei at si Professor Huang? Kailangan mo pang hanapin ang kung sinong Kroiber Company. Hindi ba ang kanilang mga interes ang nakahikayat sa'yo? Bata, wala kang alam. Ang ating teknolohiya, kahit 50 taon pa, hindi natin sila maabutan. At ako, matanda na, hindi ko nahihintayin ang araw na yon. Sapat nang nasabi ko sa inyo, panahon na para tapusin kayo. Zhang Diqiang, kumilos ka na. Zhang Diqiang, kumilos ka na. Sandali. Zhang Diqiang, anong ibig mong sabihin? Gusto mong solohin ang sikreto ng lupan? Naisip ko yan. Pero kahit na gusto ko, hindi ako makikipagtulungan sa mga dayuhan. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi mo pa rin ba naintindihan? Ngayon, nag-iisa ka na. Sage, Lengyan. Magaling ka. Hindi ka talaga nagkamali sa pagpapalaki ko sa'yo. Hindi maganda. Inom siya ng lason. Huwag kayong mag-akalang nanalo na kayo. Ang kopya ng loopan. Ay matagal ng Kroeber. Dinala. Miss Leng, ayos lang ba kayo? Ayos lang. Salamat kay Boss Zhang. Tapos na ang lahat. Bata, huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Kailangan mo pang harapin ang Kroeber sa hinaharap. Ngayon, nasangkot ka na naman sa Shen family. At? Sa hinaharap, kailangan mo pang harapin. Ang dami mong manliligaw. Sasakit ang ulo mo diyan. Ayos lang. Sana nga, mas maging matindi pa.